Si Basara ay isang nabigong bayani na pinalayas mula sa kanyang nayon dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na mahika. Ngunit nagbago ang lahat nang lumipat siya kasama ang dalawang kakaibang demonyong nakababatang kapatid na babae. Ngayon, kailangan niyang protektahan sila mula sa masasamang demonyo habang lihim na tinutulungan sila. Nagsimula lahat ng ipaalam ni Jean, ang ama ni Basara, sa kanya sa isang restoran na magpapakasal na siya muli. At malapit nang dumating ang kanyang bagong mga nakababatang kapatid dahil sabik siyang makilala si Basara. Ito ang dahilan kung bakit sobrang kabado si Basara na nagpasya siyang maglinis ng ulo sa pamamagitan ng 5 ulit na pagpasok sa banyo. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang pulang buhok na babae na may malalaking dibdib na nagngangalang Mio na tinatanggal ang kanyang protector sa puwet, kaya't nervyoso siyang lumingon sa pader, kung saan may nakasulat na paalala mula sa manager. Hinihikayat ang lahat ng mga customer na manukot bago pumasok dahil sira ang kandado ng pinto. Napagtanto niyang nagkamali siya, mabilis niyang pinigilan si Mio upang mapigil ito sa pag-iyak at nakiusap siyang magpakalma dahil isang hindi pagkakaintindihan lang ito. Nagpanggap si Mio na nakikipagtulungan, ngunit nang bitawan niya si Mio, binawi nito ang kanyang walang laman na utak ng isang sampal sa mukha. Pinagsabihan niya siya dahil sa pagpapanggap na si Didi at sinubukang tapusin ang kanyang buhay bilang birhen sa pamamagitan ng isang sipa sa tuhod, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Jean kasama ang isa pang babae, si Maria, at doon nila napagtanto na sila ay mga ampan na magkapatid. Di nagtagal, nakaupo silang lahat sa hapagkainan ng magkasama, at tinanong ni Basara si Jean tungkol sa ina ng babae, kaya ipinaliwanag ni Jean na aalis siya ng bansa sandali para sa isang business trip. Pag-aisang ni Basara kinabukasan, ang unang nakita niya ay si Mio na nakadagan sa kanya, nakataas ang kanyang makukulay na dibdib habang nakangiti. Magiliw siyang bumati at ipinaliwanag na nagbibigay siya ng espesyal na serbisyo dahil sinabi ni Grok na ito ang pinakamainam na paraan upang gisingin ang mga lalaki sa umaga. Kahit na nalilito si Basara, ipinagpatuloy niya ang pagsasayaw ng pole dance sa eggplant, ngunit nakaramdam siya ng matibay na bagay na tumutusok sa kanyang likod. Kaya pumunta siya sa ilalim ng kumot upang imbestigahan, at natuklasan niyang isang mapanganib na larong video. Pinagsabihan niya ito dahil sa pagkakaroon nito ng masyadong malisyosong nilalaman sa bahay, ngunit habang sinusubukan itong ipaliwanag, bigla siyang nadulas at nahulog sa ibabaw niya. Naging sobrang galit ni Mio kaya tinadyakan niya ito ng direkta sa maselang bahagi at nangakong susunugin ang mga yun kung susubukan pa nitong gumawa ng kakaibang bagay muli. Pagkatapos umalis ni Mio, bumaba si Basara kung saan ipinakita ni Maria ang kanyang stripang armor at masayang ibinalita na siya ang naglagay ng mapanganib na larong video sa kwarto niya para turuan siya ng mga masasamang galaw na pwedeng subukan kasama ang kanyang mga bagong kapatid na babae. Kaya pinagsabihan niya ito. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Basara si Mio para mamili at iniwan siyang maghanap ng bisikleta, ngunit biglang may mga pangit na hooligan na nag-surround kay Mio at pinipilit siyang tikman ang kanilang mga lollipop. Gayunpaman, dumating si Basara at pinatumba ang isa sa mga hanggal gamit ang kanyang bisikleta. Habang papalapit ang iba upang mag-higanti, pinanlilinaw niya sila gamit ang isang bote ng paminta, na nagbigay daan sa kanya na makalayo kasama si Mio sakay ng kanyang bisikleta. Habang nagbibisikleta, humihingi si Mio ng paumanhin dahil sa kaguluhang kanilang idinulot, ngunit sinasabi ni Basara na ayos lang dahil maaari naman silang bumili ng mas maraming paminta balang araw. Mabilis nilang narating ang isang burol, na isang espesyal na lugar para kay Basara, at napansin niya na nananatiling may pakiramdam pa rin ang pagkakasala si Mio, kaya't ipinaliwanag niya na kailangan nilang suportahan ang isa't isa upang maging isang tunay na pamilya. Nang marinig ito, inaamin ni Mio na nagpakita siya ng pagiging astig na kuya kanina. Makalipas ang gabi, sinabihan ni Jean si Basara na maglalakbay siya papuntang Dubai para sa freelancing at pinakiusapan siyang alagaan ang mga babae habang wala siya. Pagkatapos niyang umalis, pumunta si Basara sa sala upang sabihin sa mga babae, ngunit napansin niyang nakapatay sila ng ilaw at ngayon ay kumikilos ng kakaiba. Bigla siyang sinabihan ni Mio na umalis sa bahay, at pinalipad siya ni Maria gamit ang isang spell ng hangin papunta sa pader. Habang nag-iisip kung ano ang nangyayari, nagbago si Maria sa isang demonyong anyo at sinabihan siya na si Mio ang magiging susunod na Demon Lord. Ipinaliwanag ni Maria na binago nila ang mga alaala ni Jean upang magamit nila ang kanyang tahanan bilang kanilang bagong base, at balak din niyang gawin yun kay Basara upang mapilitan siyang makipagtulungan. Nagulat si Basara,
at sinubukan niyang baguhin ang kanilang desisyon gamit ang Talk no Jutsu, ngunit binato siya ni Maria ng kanyang spell na nakakaapekto sa isipan, at utos ni Mio na umalis siya sa bahay. Ngunit hindi kumikilos si Basara kahit isang pulgada, kaya sinubukan muli ni Maria na i-cast ang spell. Biglang sumugod si Basara sa paligid nila ng napakabilis, na nagiiwan sa dalawang babae na labis na nagulat. Nang pagbabarilin siya ni Maria ng isa pang spell, nagtawag si Basara ng isang espada at tinanggihan ang kanyang atake bago ipahayag na siya ay mula sa Clan of Heroes. Nang marinig ito, nabigla si Mio na hindi siya nasa nakatagong nayon tulad ng iba pang mga bayani, ngunit tumanggi si Basara na sabihin kung bakit siya nasa mundo ng tao. Pagkatapos ay umatake siya ng malakas, ngunit huminto bago tumama ang espada at galit na sinabihan silang lumabas sa kanyang bahay. Pagkatapos nilang umalis, pinagsabihan ni Basara si Jin tungkol sa nangyari, ngunit sinungaling na walang kwenta ang sabi niya na nagkunwari lamang siyang nadaya nila dahil si Mio lang ang anak ng isang mapayapang demonyong Panginoon na nagngangalang Wilbert, na nagtapos sa digmaan sa pagitan ng mga bayani at mga demonyo. Ayon sa kwento, may ilang mga taong labis ang paghahangad ng laban at kinamumuhian ang kasunduan kaya nilapitan nila ang kanyang trono, kaya upang maprotektahan si Mio, ipinadala ni Wilbert ito upang palakihin ng ilang tao. Ngunit dahil pumanaw na si Wilbert ngayon, ipinadala ng bagong Panginoong Demonyo ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Mio at kunin ang nakatagong kapangyarihan ni Wilbert sa loob niya. Samantala, nasa espesyal na burol sina Mio at Maria kay Basara, at iminungkahi ni Maria na humanap sila ng ibang base, ngunit tumanggi si Mio dahil ayaw niyang manlinlang o magdulot pa ng sakit sa iba. Biglang lumitaw ang isang demonyo at pinadala ang kanyang mga hayop upang atakihin sila, ngunit pinapawi ng mga masasamang demonyo ang lahat gamit ang matitibay na kamao at mga spell ni Harry Potter. Ngunit sumagot ang demonyo at kinuha si Mio mula sa bangin, ngunit dumating si Basara sa tamang oras upang mahuli siya. Sinubukan ng demonyo na salakayin si Basara, ngunit naputol niya ito sa isang sulyap lamang at sinabing bumalik na sila sa bahay kasama niya. Nagulat si Mio at nagtaka kung bakit, kaya ipinakita niya rito ang larawan nilang magkasama at sinabi niyang itinuturing na niyang pamilya sila ngayon. Kinabukasan ng gabi, tinanong ni Mio si Basara kung bakit niya niligtas ang mga demonyang babae kahit siya ay kasapi ng Hero Clan, kaya ipinaliwanag niya na pinagsabihan siya ni Jin tungkol sa kanilang kalagayan, at nais niyang protektahan si Mio dahil inosente siya. Naliwanagan si Mio dahil binanggit niya kanina na binabantayan sila ng Hero Clan, ngunit ipinaliwanag ni Basara na ngayon ay namumuhay na silang parang ordinaryong tao na walang koneksyon sa Hero Village. Nang tanungin niya tungkol kay Mio, sinabi ni Maria na malayo siyang naliligo upang mapakalma ang kanyang nerbiyos, at habang umaalis sa silid, masaya niyang sinabing tawagan siya bilang bunso kapag gusto niya. Habang nililinis ni Mio ang sarili gamit ang tuwalya, nakapanaginip siya tungkol sa laban sa burol at naramdaman niyang mas malaking bulang tao siya kaysa kay Megumi dahil kailangang iligtas siya ni Basara kahit pa may mga taon siyang pinag-aralan sa Mahika kasama si Maria. Sa sandaling yun, kumatok si Basara sa pinto at humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa kanyang pagkagalit nang hindi niya alam ang lahat. Habang sinusubukan ni Mio na sumagot, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumagsak sa sahig, kaya't mabilis na pumasok si Basara upang tulungan siya. Nang subukan niyang itaas si Mio, tinulak niya ang kamay nito palayo at sinabing huwag na siyang humingi ng tawad dahil niloko rin nila siya. Ngunit sinabi ni Basara na pantay lang ang kanilang laban dahil itinago rin niya ang kanyang pagiging bayani mula sa kanila. Binanggit din niya kung paano sinubukan niyang pilitin siyang umalis mula sa kanilang bahay, ngunit tinukoy ni Basara na pinili nitong manipulahin ang kanyang mga alaala imbes na gumamit ng marahas na paraan upang makaalis siya nang walang masyadong pinsala. Sa narinig ito, tuluyang inamin ni Mio na sinusubukan niyang protektahan siya, ngunit sinabi ni Basara na hindi niya kailangang gawin pa yon dahil sila ni Jin ay nagpasya ng protektahan siya. Pagkatapos ay tinulungan niya itong bumangon at pinatukso ang ulo nito habang pinaalalahanan siya na ngayon ang kanyang Oni-chan. Ngunit biglang dumating si Maria at sinimulang pagtawanan sila. Ngunit nang banggitin niya kung paano na-deflect ni Basara ang kanyang Mahika, sinabing peke lang yun si Basara at naglakad palayo. Kinabukasan ng gabi, nakaupo si Mio sa kama. Inaalala ang mga salitang sinabi ni Basara kanina tungkol sa kanilang bagong ugnayan bilang pamilya, at tinitingnan niya ang isang larawan ng pamilya kasama ang kanyang mga amain-amahan, ngunit nagdudulot lamang ito sa kanya ng masakit na alaala ng kanilang pagkakasunog sa harap niya.
Sa sandaling yun, dumating si Maria at nagtatanong kung kumusta siya, ngunit sinasabi ni Mio na ayos lang siya. Habang nakatitig sa lumang larawan ng kanyang ampunan, tanong ni Mio kung totoong balak ni Basara na maging pamilya nila. Ngunit inilalagay ni Maria ang kanilang bagong larawan ng pamilya sa ibabaw nito at pinapayuhan siyang tanggapin ang kabutihan ni Basara at Jin dahil kailangan niya ang lahat ng mga kakampi na makukuha. Saglit pagkatapos, nagtipon-tipon ang lahat sa isang mahiwagang bilog sa sala, kung saan iminungkahi ni Maria na magbuo sina Basara at Mio ng kasunduan bilang amo at alipin, na magpapahintulot kay Basara na matukoy ang lokasyon ni Mio anumang oras. Pinagtatalunan ni Basara na magiging epektibo ang paggamit ng Google Maps, ngunit pinaalalahanan siya ni Maria na maaari itong magkaaberya at maaaring mahuli si Mio sa base ng kalaban, kaya pumayag siya rito. Pagkatapos ay idineklara niya na ito ang perpektong gabi upang gawin ang kasunduan dahil maaari lamang ipasa ang spell kapag puno ang buwan, ngunit hiniling niya kay Mio na magsalita, akala niyang tatanggihan nito ang alok. Nakababahala, sinasabi ni Mio na ayos lang siya dito dahil makikilala nila ang kinaroroonan ng isa't isa, kaya ipinaliwanag ni Maria kay Basara na magiging kumpleto ang kasunduan kapag niyayakap niya ang magic circle na lalabas sa kamay ni Mio, ngunit, sa halip na kay Mio, lumitaw ang magic circle sa kamay ni Basara, kaya mariing tinatanong ni Mio si Maria kung ano ang mali, ngunit sinasabi ni Maria na kailangan niyang halikan ng kamay ni Basara upang makumpleto ito. Ayaw nitong gawin, at sinabing hindi siya magiging alipin ng isang walang kwentang tao sa loob ng kulungan, ngunit sinabihan sila ni Basara na malapit nang mawala ang magic circle sa kanyang kamay, kaya pinipilit siya ni Maria na halikan ito dahil maaari itong mapalaya sa susunod na buong buwan. Sa kabila nito, nag-aatubili si Mio at nawawala ang circle, dahilan upang lumitaw ang isang kakaibang crest sa kanyang leeg. Biglang nakaramdam si Mio ng kiliti sa kanyang pusa kanyang alaga, at nang subukan siyang tingnan ni Basara, umimik siya ng parang babae at yumuko sa sahig. Ipinaliliwanag ni Maria na ang buong layunin ng kasunduan ng amo at alipin ay mapanatili ang katapatan ng alipin, kaya kapag nagsimula siyang maghimagsik, nag-a-activate ang sumpa, at nangyari ito kay Mio dahil tumanggi siyang halikan ang kamay niya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Maria na siya ay isang succubus, at kumikirot ang katawan ni Mio dahil ginamit niya ang kanyang mahika upang ipatupad ang spell. Nang tanungin ni Basara kung paano siya ililigtas, ipinaliwanag ni Maria na natatanggal ang sumpa kapag pinasunod ng amo ang alipin sa pamamagitan ng paggawa ng mga kakaibang bagay hanggang sa manumpa ito ng katapatan sa kanya. Sa halip na manalo, nagsimulang umatras yung tanga, ngunit ipinaliwanag ni Maria na maaaring maging mapanganib ang kalagayan ni Mio kung hindi niya ito papakawalan, kaya sinimulan niyang haplos-haplusan ang mga braso at tiyan nito. Pasensya na, ngunit hindi ko magagampanan ang iyong hiling. Sa locker room, sinabihan ni Mio si Basara na huwag siyang hahawak sa kanya sa paaralan, at pumayag siya dahil ayaw niyang malaman ng ibang tao na magkasama sila. Habang siya'y umaalis, naaalala ni Basara ang isang pag-uusap niya kay Maria kanina kung saan ipinaliwanag nito na ang kasunduan ng guro at alipin ay nakabase sa mutual na pagtitiwala, kaya magsisimula ang sumpa kapag ang alipin ay kumilos ng may balak na pagtataksil sa guro. Di naglaon, nakatagpo ni Basara ang kanyang guro sa silid-aralan, si Mamoru, at ipinakilala niya ang sarili sa klase. Nang tumunog ang kampana, inutusan ni Mamoru ang mga estudyante na mag-line up sa hallway, ngunit nang umalis siya, biglang niyakap ng klase rep na si Yuki si Basara, dahilan upang mapatingin lahat. Habang pinapagalitan ni Mio si Basara, sinusubukan niyang hikayatin si Yuki na umalis, ngunit naalala niya na siya pala ay matagal ng kaibigan niya. Gayunpaman, hinahati ni Mio ang dalawa at sinabing umatras si Yuki dahil nakatira na siya kasama si Basara, kaya't nagpanik ang lahat sa klase. Dahil dito, kinamumuhian ng lahat ng mga lalaki sa klase si Basara, at malamig din siyang tinatrato ni Mio dahil naiinggit siya sa relasyon niya kay Yuki. Ngunit may isang lalaking nagngangalang Takagawa ang lumapit sa kanya at nakipagkaibigan. Pagkatapos ng klase, nagkita sina Basara at Mio kay Maria, ngunit biglang dumating si Yuki at humingi ng pribadong usapan kay Basara. Sa huli, nagtungo sila sa isang restoran kung saan masaya nilang pinag-usapan ang mga lumang panahon, ngunit naging seryoso si Yuki habang pinapayuhan si Basara na huwag nang makialam pa kay Mio. Nang marinig ito, napagtanto ni Basara na si Yuki ang ipinadala ng bayan ng bayani upang bantayan siya, ngunit hindi nila alam na nakaupo sa malapit sina Maria at Mio habang nag-uusap sila.
Naramdaman ni Mio na ang tanga niya dahil hindi niya alam na kaibigan pala ni Basara si Yuki mula sa bayan ng Bayani, at natatakot siyang dahil sa kanyang pagsabog sa klase ay iniwan siya nito para makipag-ugnayan kay Yuki. Kaya't pinapalakas ni Maria ang loob niya sa pamamagitan ng pagpapaalala na hindi naman hahabulin si Yuki para sa kanya. Ngunit mas nag-aalala si Mio na maaaring matikman ni Yuki ang puting krema ni Basara bago siya, kaya't nag-activate ang kanyang marka bilang alipin, dahilan upang magsimulang manginig ang kanyang katawan. Samantala, ipinaliwanag ni Basara kay Yuki na pinaslang ang mga magulang ni Mio ng masasamang demonyo, na patuloy pa rin siyang hinahabol, at isang inosenteng babae siyang nagsusumikap mamuhay ng normal kaya nais niyang protektahan siya. Nang marinig ito, pinalayas ni Mio ang sarili mula sa restoran, kaya hinabol siya ni Maria papunta sa daan, kung saan siya umiiyak na nagtatanong kung paano niya haharapin si Basara kapag nagsasakripisyo siya para sa kanya. Pinayuhan siya ni Maria na buksan ang kanyang puso at magtiwala sa kanya. Sa loob ng restoran, binanggit ni Basara ang isang insidente na kanyang pinagmulan 5 taon na ang nakalipas, ngunit sinasabi ni Yuki na hindi ito kasalanan niya dahil siya ang nagligtas sa kanila. Kaya nagpapasalamat si Basara sa kanya at ipinaliwanag na nais niyang protektahan si Mio dahil sinusubukan itong mabuhay ng buong makakaya, kahit pa may nakaraan siya. Pagkatapos umalis ng restoran, ipinahayag ni Yuki ang kanyang pag-aalala na maaaring masaktan si Basara kung mananatili siyang mag-isa kasama si Mio, ngunit tiniyak niya rito na magiging maayos lang siya at sinabing hindi niya balak isali pa siya o ang baryo sa kanilang laban. Gayunpaman, biglang tinawag ni Yuki ang kanyang hero gear at winasak ang isang demonyo sa paligid bago niya ipaliwanag na ang mga demonyo ay naaakit sa kapangyarihan ng Demon Lord ni Mio. Sinasabi ni Yuki na maaaring markahan ng nayon si Mio para sa pag-aalis kung ituturing nilang delikado ang kanyang pagkatao sa lipunan, at nangangako siyang hindi magpapakita ng awa kung mangyari yun, kahit pa mapuot si Basara sa kanya dahil dito. Kinabukasan ng gabi, ipinaliwanag ni Basara ang lahat sa mga babae. Ngunit sinabi ni Maria na kailangan niyang palalimin pa ang tiwala niya kay Mio dahil nararamdaman nitong insecure siya kanina tungkol sa kanilang ugnayan ni Yuki, kaya napilitan si Basara na pumayag. Saglit pagkatapos nito, dinala sila ni Maria sa banyo at ipinaliwanag na ang pinakamahusay na paraan upang mapalalim ang pagtitiwala ay magbabad ng sabay-sabay sa isang masiglang paligo, ngunit nagreklamo si Basara gaya ng dati, kaya tinukso niya ito hanggang sumuko ito. Habang nililinis ni Mio ang likod ni Basara, binibigyan siya ni Maria ng senadorias, kaya tinanggal niya ang kanyang tuwalya at ginamit ang kanyang H-cup na mga suso upang maglinis na lamang. Makalipas ang ilang oras, nagising si Basara at nakaramdam siya ng ginhawa na lahat ay panaginip lamang, ngunit ipinaliwanag ni Maria na totoong nangyari ito, at siya ay nahimatay sa gitna ng pagtatanghal matapos makaranas ng pagdurugo sa ilong. Pagkatapos ay itinuro niya na hinahawakan niya ang kanyang hubad na mga pitches, kaya tumakbo siya palayo mula sa kama at humingi ng paumanhin bago humingi ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya tungkol sa isang mahalagang bagay. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Mio na natutulog si Basara habang nasa klase at ginagawa niya ito ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw, kaya't napagpasyahan niyang ginugugol niya lahat ng enerhiya upang mag-isa habang nag-iingat upang maiwasan siyang mapansin. Nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Yuki, naaalala niya ang babala ni Basara na umiwas sa kanya. Ngunit ipinaalam ni Takagawa kay Basara at Yuki na sila ay nakatalaga upang manatili pagkatapos ng klase upang ayusin ang mga summer assignments ng kanilang klase. Nang marinig ito, hiniling ni Basara kay Mio na makipag-ugnayan kay Maria upang ipaalam na huli siya darating. Ngunit pinutol ni Yuki ang usapan at sinabing siya na lang ang bahala dahil trabaho niya bilang kinatawan ng klase. Gayunpaman, iginiit ni Basara na sasama siya sa kanya, kaya't sobra siyang naiinggit si Mio hanggang sa mag-activate ang kanyang sumpa bilang alipin, dahilan upang siya ay mawala ng malay sa kanyang mga braso. Di nagtagal, inihimlay si Mio sa opisina ng nurse, at ipinaliwanag ni Chisato, ang nurse, kay Basara na magiging maayos din siya makalipas ang ilang oras dahil mayroon lamang siyang bahagyang lagnat. Pagkatapos ay binanggit ni Chisato na siya ang pinakakinamumuhian sa kanilang paaralan at pinayuhan si Basara na makipag-alyansa sa mga mabubuting kaibigan nang hindi nag-aalala tungkol sa dami. Biglang tinawag si Chisato para sa isang pagpupulong, kaya ibinigay niya kay Basara ang susi ng kanyang opisina at pinayuhan siyang pag-isipan kung sino ang mga tunay niyang kaibigan at kalaban bago kumilos. Pagkatapos niyang umalis, nagsimula namang magulo muli ang sumpa ni Mio bilang alipin, kaya sinubukan ni Basara na umalis upang bigyan siya ng konting hangin,
ngunit hinawakan nito ang kanyang braso at nakiusap na manatili siya. Bilang isang tunay na Ginoo, pumayag siyang manatili at ipinaalam kay Takagawa na hindi niya magagawa ang tungkulin bilang guro, kaya't nagpasya si Takagawa na gawin ito para sa kanya. Pagkatapos, sa vending machine, tinapos ni Basara ang tawag kay Maria, ngunit biglang dumating si Takagawa at nagsimulang mang-asar sa kanya, kaya't binigay niya kay Takagawa ang isang inumin at nagpasalamat sa tulong nito. Sa sandaling yun, naputol ang ilaw, at napagtanto ni Basara na nakapasok na ang mga demonyo sa kanilang paaralan. Samantala, dumating si Yuki sa infirmary at sinabing nais niyang makipag-usap kay Miu. Habang nilalakad ng mga demonyo si Basara, tinulak ni Ichigo na walang lisensya si Takagawa at pinutol sila gamit ang kanyang espada. Kapag siya ay bumalik sa infirmary, hindi niya makita si Miu doon dahil nasa bubungan ito kasama si Yuki, na utos sa kanya na umalis kay Basara upang hindi na siya magdusa kapag nasa paligid niya. Ngunit tumanggi si Miu sa kanyang hiling at ipinaliwanag na pinili niyang protektahan siya dahil pamilya niya ito, kaya tinawag ni Yuki ang kanyang espada at pinakawalan ng isang saksak kay Miu, na madaling niyang naipagtanggol. Habang nagsasagawa si Miu ng mga galaw ng airbending laban sa kanya, umiwas si Yuki at winawasak ang mga atake nito pati na rin ang barrier nito gamit ang isang makapangyarihang saksak. Pagkatapos ay ipinakita niya na hindi na makalaban si Basara gaya ng dati dahil 5 taon nang nakalipas, pinalayas niya at pinatay ang marami sa kanyang mga kasamahan upang mailigtas siya at ilan pang iba sa kanilang clan, dahilan kung bakit siya at si Jin ay pinalayas. Nakagulat ito kay Miu, ngunit tinawag siyang malupit ni Yuki dahil pinapaatras niya si Basara na gamitin ang kanyang espada at sumugod upang tapusin siya, ngunit biglang dumating si Basara at pinagsabihan silang dalawa sa kanilang pagtatalo. Biglang lumabas ang isang nakamaskarang demonyo at ipinaalam kay Miu na utos sa kanya ni Yuki na pumatay sa kanya dahil nagiging banta siya sa sangkatauhan, kaya't lihim na nakikipaglaban si Basara at Maria sa mga demonyong naaakit sa kanya. Biglang tumawag si Lars ng isang demonyo sa likod ni Miu, ngunit nang umatake ang demonyo, sumugod si Basara at tinanggap ang matinding saksak mula sa likod upang maprotektahan siya. Sinubukan ng demonyo tapusin siya. Ngunit sinira ito ni Yuki at ipinahayag na hindi niya kailanman patawarin si Lars habang paulit-ulit siyang inaatake nito. Ngunit nakaiwas siya at sinabing magpagaling agad kay Basara upang mailigtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, sinasabi niya kay Maria na kasalanan niya ang kalagayan ni Basara ngayon dahil pinili niyang isali ang iba sa kanyang laban para sa paghihiganti. Ngunit inalok niyang tapusin lahat ng kanyang paghihirap sa isang iglap at naglaho sa kanyang portal. Iniwan siyang umiiyak habang inaalala si Basara. Makalipas ang ilang oras, nagpapahinga si Basara sa kama, at sinasabi ni Maria kay Miu na muling babalik ang lakas niya pagkatapos magpahinga, kaya't nakaramdam siya ng ginhawa. Ngunit nananatili pa rin siyang binubuno ng mga salita ni Lars, kaya nagsinungaling siya na may sakit sa ulo at umalis upang magpalamig ng isip. Pag-ayos ni Basara, pinuri siya ni Maria dahil sa mabilis niyang paggaling. Kaya ipinaliwanag niya na ang mga miyembro ng Hero Clan ay sanay-sanay mag-ehersisyo tulad ni Saitama mula pa noong kanilang kabataan. Noong si Basara ay bata pa, nalalampasan niya ang lahat ng kanyang mga kasabay sa pagsasanay, kaya't napagpasyahan ng mga nakatatanda na siya ang pag-asa ng bagong henerasyon. Biglang dumating ang isang sugatang lalaki at ipinaalam na nabasag na ang selyo sa banal na demonyong espada na Brynhilder, at ang taong responsable rito ay isang lalaking nagngangalang Seita, na pinasok ng masamang espiritu. Habang tinutugis ni Seita ang mga taga-nayon, nanatili ang mga matatanda sa kanilang kinatatayuan habang tumakbo si Basara at ang kanyang mga kibarkada, ngunit nilamon sila ni Seita at marahas nilang pinatay ang ilan sa mga bayani. Pagkatapos ay pumasok si Seita sa katawan ni Yuki, ngunit agad itong pumunta si Basara at ginamit ang isang espesyal na teknik, na nagdulot ng pagkawasak kay Seita at sa maraming iba pang bayani. Sa kasalukuyan, tinatanong ni Basara si Maria tungkol kay Miu, at inakala niyang naglalaro lang si Miu ng kanyang cookie upang maibsan ng stress, ngunit nang pumasok sila sa kwarto niya, nabigla sila nang makita nilang wala na siya roon. Agad na bumagsak si Maria sa luha at nagsimula siyang sisihin ang sarili, ngunit pinakalma siya ng Sigma Lord sa pamamagitan ng pagpatong sa ulo niya at sinigurong mahahanap nila siya. Samantala, nasa kagubatan si Miu, at tahimik niyang binibigay ang isang mahika upang mapanatili ang lahat sa malayo. Biglang dumating si Lars at pinuri siya sa pagpasyang maging nag-iisang sakripisyo,
Ngunit sinabi ni Mio na mas gusto niyang makipaglaban ng harapan at paulit-ulit na ibinabato ang pinakamalupit na apoy mula sa kanyang arsenal laban dito. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, nananatiling nakatayo si Lars nang walang kahit isang gasgas, at pinuri niya si Mio bilang mas mahusay na tagagamit ng apoy kaysa sa dalawang donut mula sa One Piece at Demon Slayer. Napagtanto niyang hindi niya siya matatalo, sumuko si Mio at nakiusap na huwag siyang saktan si Basara at ang iba pa. Kaya nilagyan siya ng madilim na manacle sa kamay at nagbukas ng portal. Ngunit, biglang pumasok si Yuki nang may surpresa at nagsimulang umatake kay Lars. Ngunit nagawang harangan ni Lars ang kanyang mga saksak. Nang tanungin ni Lars kung bakit bigla siyang nakikipag-alyansa kay Mio, nag-transform si Yuki sa kanyang buong anyo bilang isang bayani at idineklara na sasabugin niya ang kanyang mga itlog dahil sa pananakit kay Basara. Habang inaatake niya si Lars, napagtanto niya na mabuting tao si Mio tulad ng sinabi ni Basara, dahil handa siyang ialay ang sarili upang iligtas ito. Ngunit mabilis na napigilan siya ni Darth Vader gamit ang isang madilim na barrier, kaya't naglabas siya ng isang ultra makapangyarihang saksak na Sumire sa barrier. Pagkatapos niyang umatake muli, tumalon si Lars sa isang mataas na platform at nagsimula magpaputok ng mga madilim na bugso laban sa kanya. Ngunit nakaiwas si Yuki kaya't lumikha siya ng maraming demonyong orb at ginamit ito upang mapalakas ang kanyang panlaban. Kahit na nasa sugatang kalagayan, tumangging sumuko si Yuki dahil alam niyang buhay siya lamang salamat sa sakripisyo ni Basara noong mga nakaraang taon. Ngunit nagulat siya nang makita na nakabuo na si Lars ng isang napakalaking Rasengan upang sirain siya. Sinubukan ni Mio na iligtas ang kanyang sarili. Ngunit ipinahayag ni Lars na papatayin niya ang sinumang makikialam sa kanyang misyon at itinapon ang madilim na orb sa kanya, dahilan upang mapa-atras si Mio sa takot. Ngunit pumasok si Basara nang may kabayanihan at hinawakan ang orb gamit ang kanyang espada habang inaalala kung paano niya di sinasadyang ginamit ang isang ataking tinatawag na Banishing Shift noong 5 taon na ang nakalipas, isang kakayahang burahin lahat ng uri ng atake o kapangyarihan mula sa pag-iral, pati na rin vaporizein ang mga labi ng mga biktima nito. Noong panahong yun, ginamit ni Basara ang ataking ito upang mapatay si Seita, at ilang iba pang mga bayani ay natanggal din sa pag-iral, kaya natakot ang mga tao kay Basara, at pinili ng matanda na ikulong si Basara at ang demonyong espada na Brynhilder upang maiwasan muli ang isang trahedya. Sa kasalukuyan, ang determinasyon ni Basara na protektahan si Mio ay nagbibigay sa kanya ng sapat na lakas upang wasakin ang madilim na orb ni Lars, at napagtanto ni Yuki na ginamit niya lamang ang isang Banishing Shift. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ay isang hindi kumpletong bersyon na maaari niyang magamit. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang umatake kay Lars, ngunit umiwas si Lars sa kanyang mga suntok at pinaputukan siya ng sunod-sunod na mga orb ng demonyo, na madali niyang pinuputol at winawasak. Nang muling umatake si Basara, hinarang siya ni Lars gamit ang kanyang madilim na barrier at hinawakan si Basara sa leeg habang sinasabi nitong tapos na siya. Ngunit hinawakan ni Basara ang kanyang kamay at tumawag kay Maria, na sumugod at tinulak ang barrier ni Lars, dahilan upang mapa-atras siya sa lupa. Bago makabawi si Lars, sumugod si Basara at sinalakay siya ng sunod-sunod na mabagsik na pag-atake gamit ang matalim niyang mga palo, hanggang sa tuluyang wasakin siya. Habang niyayakap ni Mio at Maria ang isa't isa, sinubukan ni Basara na makisali sa nakakaantig na muling pagkikita. Ngunit isang demonyo ang lumitaw sa likod niya at tinusok siya, naging isang cherry donut. Nakita ito ni Mio at nagwala siya, naglabas ng isang malakas na enerhiya na Sumire sa demonyo. Nang magising si Basara, nakita niya si Mio na puno ng aura, at napagtanto niyang ito ay kapangyarihan ni Haring Wilbert, ang demonyong pinuno. Sinubukan niyang hikayatin si Mio na magpahinga, ngunit ipinaliwanag ni Mio na hindi niya makontrol ang kapangyarihan at nakiusap siyang pumanaw upang hindi niya masira ang mundo. Ngunit tumanggi si Basara dahil determinado siyang protektahan siya kahit pamangahulugan ito ng pagtutol sa buong mundo. Nang marinig ito, humihingi siya ng tulong sa kanya upang iligtas siya, kaya't hinawakan ni Basara ang kanyang espada at inilabas ang buong bersyon ng Banishing Shift, na matagumpay na nagtanggal ng lahat ng demonyong enerhiya na nagwawala sa paligid niya. Kinabukasan, dumating si Yuki sa kanilang bahay upang makita si Basara, ngunit sinasabi ni Maria na nasa kama pa siya, sugatan mula sa laban noong nakaraang araw, kaya't binigay ni Yuki ang ilang gamot mula sa nayo ng mga bayani at umalis. Habang nakatitig sa lungsod, napagtanto ni Yuki na natutunan na rin ni Basara kung paano kontrolin ang kanyang kakayahan sa Banishing Shift, at ito ay nagdudulot ng luha sa kanyang mga mata.
Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Basara kay Takagawa sa bubungan ng paaralan at inakusahan siya bilang si Lars. Ngunit nagtangkang magpanggap si Takagawa na hindi alam, kaya't pinagsuntok niya ito upang mapilitan siyang gumamit ng kanyang bilis bilang demonyo para makaiwas. Dahil nalaman na ang katotohanan, inilalabas ni Takagawa ang kanyang madilim na aura habang tinatanong si Basara kung andoon siya para sa ikalawang round. Ngunit sinasabi ni Basara na nandito siya upang makipag-ayos dahil alam niyang si Lars ang ipinadala ng bagong Panginoon ng demonyo upang bantayan si Mio. Itinuturo ni Basara na nais ng bagong Panginoon ng demonyo na magpadala ng mas makapangyarihang tao matapos si Mio dahil nabigo si Lars sa kanyang misyon. At dahil hindi pa niya kayang harapin sila ngayon, nais niyang patuloy na bantayan ni Lars si Mio upang mapanatili silang ligtas sa kapahamakan. Pumayag si Lars kay Takagawa at sinabi sa kanya na ang demonyong pumatay sa mga magulang ni Mio ay nagngangalang Zalgia, at malapit nang gumawa siya ng hakbang. Kinabukasan, dumadapo si Maria sa damit ni Basara habang natutulog at nakiusap na pakainin siya nito gamit ang kanyang umaga niyang pagkalalaki, ngunit pinagsabihan siya ni Basara at pinagsabihan siyang tumigil. Nang pumasok siya sa banyo, nakita niya si Mio na naliligo, at agad niyang tinakpan muli ang bibig nito upang magpaliwanag. Ngunit nadulas siya, kaya't nahulog si Mio sa ibabaw niya na nakapatong ang kanyang cake sa mukha niya. Nang mapansin niyang hinahawakan nito ang kanyang mga peaches, sinipa siya papunta sa pader at pinagsabihan ng mali siyang pumasok ng walang palem. Ngunit ipinaliwanag ni Basara na hindi niya sinasadyang gawin yun dahil gusto lang niyang gamitin ang kasunduan ng amo at alipin kapag kinakailangan, kaya humingi si Mio ng paumanhin at natawa tungkol sa kung gaano ito kahalintulad ng kanilang unang pagkikita. Sa kabila nito, pinaputok ni Mio ang kanyang mga bola gamit ang isang kidlat na spell, at pagkatapos umalis si Mio, biglang dumating si Yuki mula sa likod niya na nakasuot lang ng tuwalya, humihingi ng tawad at nananawagan na hayaang siyang maghugas tulad noong mga nakaraang araw pero tumanggi si Basara. Gayunpaman, nakaramdam si Yuki ng selos dahil tinanggihan siya nito matapos nilang maligo kasama sina Mio at Maria. Kaya tinanggal niya ang kanyang panakot at nangakong kukunin ang kaluluwa nito gamit ang isang matinding hoktua kung hindi siya papayag na maghugas sa kanya. Habang nililinis ni Yuki ang buhok ni Basara, biglang bumalik si Mio at ipinaliwanag na sobra lang siyang nag-overreact kanina dahil nahihiya siya matapos nitong samantalahin ang pagkakataon na makipaglaro sa kanyang dump truck. Nang marinig ito, sinimulan ni Mio siyang tanungin, ngunit napansin niya na may isang pambabaeng uniforme sa labas. Kaya't pumasok siya ng mariin sa banyo at sinubukang muling gambolain si Pikachu. Ngunit biglang nag-activate ang kanyang sumpa bilang alipin, dahilan upang magsimulang umiyak ang kanyang kuting, kaya't si Maria, ang direktor ng pana, ay mabilis na pumasok upang mag-record ng panibagong espesyal na content. Ngunit itinaboy ni Basara si Mio palabas ng kwarto. Habang tinitingnan niya si Mio, sinubukan nitong parusahan siya gamit ang mga kidlat. Ngunit nagsimula nang mag-iba ang kilos ng kanyang katawan kaya't sinabi niya kay Yuki na manatili sa sala at dinala siya sa isang kwarto upang gawing parang karagatan Pasipiko ang kanyang fountain. Bandang huli ng gabi, nagkakasiyahan sina Basara at Tokigawa habang kumakain ng barbecue sa isang fast food na tindahan, at ikinwento ni Tokigawa kung paano nagpasya si Haring Demonyo Wilbert na umatras ang kanyang mga tropa dahil natakot siya sa nakamamatay na lakas ni Jin sa laban. Kaya't itinuturing siyang isang Diyos digmaan ng mga demonyo katulad ni Goku. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Basara na magpapadala ang mga demonyo ng karagdagang puwersa para sa pagmamasid dahil nalaman nilang nagising ni Mio ang kapangyarihan ni Wilbert, at hindi siya makakatulong ng husto dahil mas malakas pa ang demonyong kanilang ipapadala kaysa sa kanya. Kapag sinabi ni Basara sa kanya tungkol sa kasunduan ng serbidor at guro kay Mio, ipinaliwanag ni Tokigawa na ang Mahika ay higit pa sa pagiging isang GPS dahil pinapalakas nito ang kanilang laban kapag mas tumitibay ang kanilang pananampalataya at katapatan, kaya't sinusubukan ng mga mataas na ranggong demonyo na mag-ipon ng iba upang utusan sa pamamagitan ng kasunduan ng serbidor at guro. Pagkatapos ay ibinunyag ni Tokigawa na ang sumpa ay aktibo ng buong buo kapag nahuli ang alipin ng kalaban dahil nagiging pabigat sila sa kanilang amo, at karamihan sa mga serbidor ay namamatay dahil dito. Ngunit nagpasya si Tokigawa na baguhin ang paksa at napagtanto niyang nasunog na ang karne nila, ngunit biglang dumating si Milk Mami Chisato at nag-alok na sumama sa kanila. Habang kumakain sila ng sabay-sabay, sinabihan ni Chisato si Basara na alam niya si Jin at gusto niya ang mga larawan niya. Pagkatapos kumain, umalis si Tokigawa, at tinanong ni Chisato si Basara kung pinag-uusapan nila ang mga demonyo,
Ngunit nagsinungaling si Basara na nagkukwento lang siya tungkol sa kung gaano ka-horrible ang finale ng Stranger Things season. Gayunpaman, biglang niyakap siya ni Chisato at dinala siya sa isang lugar kung saan pinayuhan niya itong mag-isip ng mabuti tungkol sa tunay na nais niyang protektahan. Pagkatapos, hinalikan niya ito sa noo at tahimik na nanalangin para sa kanya bago umalis. Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo ni Lars ang isang demonyong nagngangalang Valga, nakahawig ng isang bot pero pinigilan siya nito at binalaan na papatayin siya ng mga bayani kung mangyayari man ang anumang masama kay Mio. Sa kabila nito, nagpasya si Valga na suriin ang sitwasyon mag-isa at umalis, ngunit naiinis si Lars dahil alam niyang hindi titigil ang hanggal hanggang dito lang. Biglang dumaan ang isang demonyo na may katawan na parang Maserati X na pinangalanang Zest sa isang portal at sinabihan siya na naruroon siya ayon sa utos ng isang mataas na ranggong demonyo na nagngangalang Zuya, kaya pumayag siyang makipagtulungan sa kanya. Samantala, kinumpirma ni Maria kay Basara na maaaring umabot sa pinakamataas ang sumpa ni Mio kapag nahuli siya ng kalaban, at sinasabi ni Basara na ang dahilan kung bakit nila ginawa ang kasunduan ay upang matiyak na hindi mapupunta kay Wilbert ang kapangyarihan nito. Ngunit ipinaliwanag niya na ginawa niya ito upang masiguro ang kaligtasan ni Mio sa pamamagitan ng pagpapalakas nila ng sabay habang tumataas ang kanilang katapatan sa isa't isa, kaya't napagpasyahan ni Basara na panatilihin nilang ganito ang kasunduan bilang master at servant. Natuwa si Maria dito, kaya iminungkahi niya kay Basara na maglaro ito ng mga laro para sa pakikipag-date upang mapataas pa niya ang kanyang risk game at makabuo ng maayos ng tiwala kay Mio, ngunit tinawanan siya ni Basara bilang hanggal. Sa kabila nito, ipinaliwanag ni Maria na mas hanggal ang makipaglaban gamit ang tradisyonal na paraan dahil masyadong limitado ang kanilang mga puwersa upang labanan ang kasalukuyang grupo ng Demon Lords. Nang magsimula ang laro, hiningi ni Maria kay Basara na pumili ng isa sa mga opsyon sa screen, ngunit pinili ni Bro ang pinakamasama at nabigo sa laro, kaya't ipinaliwanag ni Maria na hindi niya maintindihan ang damdamin ng isang babae. Sa ikalawang round, nagpasya si Maria na dalhin pa ito sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang kakaibang setting sa video game at tinutukso si Basara na tuparin ang kanyang mga pangangailangan bilang gunner, ngunit biglang dumating si Mio at dinala siya sa isang kwarto upang mapalayas ang hormone devil mula sa kanyang isipan. Sa isang kalye malapit, may isang demonyong sumugod upang atakihin ang isang di kilalang babae, ngunit sinira ito ng isang bayang may blondeng buhok gamit ang mabilis na pag-atake at ipinagbigay alam niya kay Shiba na itinakda si Mio bilang target para alisin. Kinabukasan sa paaralan, may ilang mga nakatatandang estudyante ang humarap kay Basara tungkol sa kanyang relasyon kay Mio, ngunit bago pa man maging marahas, dumating ang guro at pinakalma sila. Pagkatapos umalis ng lahat, dumating si Yuki at tinanong si Basara kung may plano siya para sa susunod na weekend. Nang masiguro niyang wala siyang plano, hiniling niya na makipag-date ito sa kanya, ngunit hindi nila alam na nanunood pala sina Shiba at ang kanyang grupo mula sa malayo habang pinagpaplanuhan kung paano sirain si Mio. Sa susunod na Sabado, naglalakad sina Basara at Yuki sa mall nang mag-umpisang mangulit ang isang masiglang salesgirl ng mga rekomendasyon tungkol sa damit, ngunit nagsimula ng kumiliti ang pakiramdam ni Basara. Gayunpaman, nang bumalik siya, wala siyang makita kahit sino sa paligid, ngunit biglang dumating si Mio at niyayakap ang braso ni Yuki. Sinubukan ng pulang buhok na dummy na mag-isip ng kasinungalingan upang takpan ang kanyang halatang pakikinig sa usapan, ngunit pinasalamatan siya ni Basara dahil naligtas nila mula sa masiglang salesgirl, at humingi si Yuki ng tulong upang pumili ng mga damit. Kasunod nito, nag-spend sina Basara at ang mga babae ng ilang oras sa pamimili, at pinapanood ni Yuki habang nag-aaway sina Basara at ang kanyang amain na babae, ngunit biglang dumating si Kurami, ang kapatid na babae ni Yuki, at sinabihan si Yuki na tumigil na sa paglalaro. Di naglaon, nasa labas sina Basara at ang mga babae, nagtatawag-tawag habang hinahanap si Yuki pero wala siyang makita kahit saan kaya natakot si Basara na maaaring may nangyari sa kanya. Biglang pumasok si Valga nang may malakas na eksena, na halos hindi makaiwas sina Yuki at ang mga babae, at inisip ni Basara na dinukot ni Valga si Yuki, kaya't sumugod siya upang hatiin ang pangit na demonyo sa dalawa. Ngunit hindi nakapasok ng espada ni Basara sa balat ni Valga, at pinapalayas ni Valga si Basara gamit ang shockwave, na nagtulak kay Basara papalayo. Habang nilalapit ni Valga si Basara para tapusin siya, pinaputukan siya ni Mio ng apoy, pero walang epekto sa kanya, kaya't binato siya ni Maria ng matinding suntok sa tiyan niya, na talaga namang nakasakit sa kanya. Sa kabila nito,
Tinulak ni Valga si Basara palayo, ngunit nahawakan niya ito at sinimulang magpakawala ng shockwave laban sa buong grupo, dahilan upang mapilitan silang tumakbo para sa kanilang buhay. Upang tapusin sila, pinaputok ni Valga ang mga babae gamit ang kanyang pinakamalakas na shockwave hanggang ngayon, ngunit mabilis na pumagitna si Basara sa paghahati nito sa dalawa. Nakita ito ni Valga, naging masigasig siya at naghanda na gamitin ang kanyang panghuling atake, ngunit pinigilan siya ni Takashi, ang bayani, gamit ang kanyang yelong sibat at pinalo niya ito ng pira-piraso. Tinanong ni Basara si Takashi kung bakit naroon siya, ngunit biglang umangat si Shiba ng maayos at sinabing naroon sila ayon sa utos mula sa bayan ng mga bayani, na tinawag ni Basara na Cap dahil alam niyang hindi kailanman magpapadala ang bayan ng Shiba. Nang subukan ni Basara silang tanungin tungkol kay Yuki, pumasok si Korame ng dramatiko sa pamamagitan ng pagpapalipad ng kidlat direkta sa harap nila, at binabastos niya si Basara para protektahan ang anak ng demonyong Panginoon habang binabaliwala kung ano ang dinaranas ni Yuki sa nakalipas na 5 taon. Ipinagbibigay alam ni Takashi kay Basara na itinuturing si Mio bilang target ng pagpatay ng kanilang nayon, at pinapaalalahanan siya ni Shiba na magiging kaaway siya kung makikialam, ngunit sinasabi ni Basara na handa na siya para dyan. Habang naghahanda sina Korame at Takashi na makipaglaban sa kanya, biglang pinalabo ni Shiba ang barrier sa paligid nila sa isang iglap at sinabihan ang kanyang mga kibarkada na magpakalma dahil magagalit ang mga nakatatanda kung aksidenteng masisira nila ang lungsod. Pagkatapos ay iminungkahi niya na pag-usapan nila ang kanilang alitan sa ibang araw kapag handa na siya ng isang barrier na kayang pigilan ang kanilang laban, at pumayag si Basara kaya nagpa siya si Shiba na magiging laban nito ng 3 laban sa 3, sa loob ng 1 linggo. Kinabukasan ng gabi, ikinwento ni Basara kay Jin tungkol sa nangyayari at binanggit niya na hindi sasali si Shiba sa laban dahil isa lang siyang tagamasid, pero pinayuhan pa rin siya ni Jin na maging maingat dito. Gayunpaman, pinapayuhan siya ni Jin na gawin ang lahat para kay Yuki, ngunit iginiit ni Basara na ayaw ni Yuki makipaglaban kay Mio, kaya't pinaalalahanan siya ni Jin na isa pa rin siyang bayani mula sa nayon, na may tungkuling panatilihin ang kapayapaan. Pinaalalahanan siya ni Basara na kung makikipag-away sa nayon ay magiging kaaway niya ang lahat ng mga bayani sa buong mundo, ngunit sinabi ni Jin na wala siyang pakialam dahil tinataboy nila sila mula sa nayon at siniguro niya na susuportahan niya siya. Makalipas ang ilang oras, nagsimula si Basara ng pagsasanay kasama ang mga babae bilang paghahanda sa laban, at ipinaalam niya sa kanila na hawak ng mga bayani ang banal na sibat, ang ginagamit ni Takashi, na tinatawag na Byakko, na naglalabas ng malakas at mapaminsalang hangin. Sinabi rin niya kung gaano kagaling si Kurumi sa paggamit ng mahika tulad mismo ni Merlin, at ito'y nagdulot ng pag-aalala sa mga babae na baka matalo sila, ngunit ipinaliwanag ni Basara na may pagkakataon dahil nililimitahan ng presensya ni Byakko ang kanyang kakayahang manalo gamit ang mahika. Samantala, iniimbestigahan ni Kurumi kay Yuki na naayos na ang lugar ng kanilang laban at inaakusahan si Yuki na matalik na kaibigan si Mio. Ngunit tumanggi siya. Kaya't mariing tinanong ni Kurumi kung bakit niya isinuko ang lahat para habulin ang isang lalaking namumuhay ng walang pakialam sa lungsod. Noong nakaraan, madalas pinapalo ni Basara si Takashi sa larangan ng espada, at magkaibigan sila noon, ngunit matapos niyang aksidenteng mapawalang saysay ang mga tao gamit ang Banishing Shift, nagkaroon si Takashi ng matinding galit kay Basara. Ngayon sa kasalukuyan, naninindigan si Takashi na gagawin niyang bayaran si Basara sa kanyang mga kasalanan. Samantala, nagpapahinga si Basara sa kanyang sala, ngunit biglang dumating si Maria na nakatapis ng tuwalya at pinapayuhan siyang tulungan si Mio ng higit pa upang siya'y lumakas sa pamamagitan ng kasunduan bilang guro at alagad. Ipinagtanggol ni Basara na mas nais niyang magtiwala sa kanya ng unti-unti kaysa sumunod sa landas ng Alabama kasama ang kanyang kapatid. Ngunit biglang tinanggal ni Maria ang kanyang panlaban at sinimulang haplusan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga gatas na pabrika. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya, ipinaliwanag niya na lumalakas ang mga succubus sa pamamagitan ng pag-absorb ng enerhiya mula kay Gunner, at gusto niyang palakasin siya kung hindi niya magagawa. Kahit na tumutol si Basara, ipinagpatuloy ni Maria ang paggamit ng espesyal na teknik ni Mia Khalifa sa kanya hanggang dumating si Mio at nahuli sila. Natakot si Basara na baka saktan siya nito dahil sa pagiging cultured, pero imbes nito ay humingi ito na palitan si Maria at ipinaliwanag na mas kailangan niyang lumakas kaysa kay Maria, kahit pat ikinalugod niya ang sinabi niya kanina. Sa pagtupad sa kanyang hiling, sinimulan ni Basara na maglaro sa kanyang mga suso,
at nagulat siya nang maramdaman na sobrang sensitibo ng kanyang katawan. Ipinaliwanag ni So Maria na ang madalas na pag-activate ng sumpa ang dahilan kung bakit ganito siya. Habang naghahanda si Basara na lasapin ang kanyang malalaking bahagi, iminungkahi ni Maria na gumamit siya ng honey para mas maging epektibo, kaya't ibinuhos niya ang honey sa kanyang vanilla cakes at nagsimula siyang maglaro habang gumagawa siya ng mga ingay pambabae. Upang mas mapalalim pa ang nangyayari, sinimulan niyang inumin ang natural niyang gatas mula sa pinagmumulan nito, at ito ay nagdulot sa kanya ng limitasyon habang kumikislap ng maliwanag ang kanyang marka bilang alipin. Ipinaliwanag ni So Maria na mas lalakas sila kapag kinabukasan sa paaralan, nakipagkita si Basara kay Takigawa, na nagtatanong kung saan gaganapin ang laban mamayang gabi, ngunit sinabi ni Basara na wala pa siyang ideya dahil naghihintay pa siya ng impormasyon. Pinag-iingat ni Takigawa siya na maaaring kailanganin niyang makialam sa laban at alisin ang mga bayani kung sakaling malapit na nilang mapatay si Mio, ngunit naninindigan si Basara na pipigilan niya siya kung susubukan nitong hawakan si Yuki o ang iba pa. Pagkatapos, nakipagkita si Basara kay Yuki sa isang pribadong silid, at pakiusap niya ito na umatras mula sa laban dahil ayaw niyang mapatanggal siya dahil lang sa pagtatanggol sa isang target, ngunit tumanggi siya, sinasabi na nais niyang protektahan si Mio bilang kanyang kapatid. Matapos sabihin nito ang lokasyon ng laban, sinubukan nitong umalis, ngunit pinigilan siya ni Basara sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng susi ng kanyang bahay at sinabing ayaw niyang magwakas ang kanilang pagkakaibigan. Mamaya noong gabing yun, nagtipon-tipon ang Team Basara at ang koponan ng mga bayani sa tulay kung saan nakatakdang magsimula ang laban, at ginamit ni Takashi ang kanyang sibat upang magtayo ng malaking barrier sa paligid ng lugar. Habang lumalawak ang harang, bigla siyang napalabas mula sa lugar, kaya ipinaliwanag ni Takashi na pinatalsik niya siya dahil ayaw niyang makialam si Shiba sa laban. Pag nagsimula na ang duel, nagbanggaan sina Basara at Takashi ng kanilang mga sandata, ngunit iniwan ni Basara si Takashi at direktang tumungo kina Yuki at Kurom, habang pinaparamdam ni Mio ang kanyang lakas sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagsabog ng apoy. Pinabagsak ni Kurumi si Basara gamit ang isang malaking buhawi, at nakipag-ugnayan siya sa hangin habang nasa ere, galit na galit dahil nilalapitan niya ang kanyang kapatid na babae, habang binabalot siya ng mga pag-atake mula sa hangin. Ngunit umiikot si Basara tulad ng isang fidget spinner at tinatamaan niya ang hangin gamit ang kanyang espada, kaya nakarating siya sa isang bubungan. Doon, nakipagkita si Kurumi sa kanya at sinabing minamaliit niya ang kanyang koponan dahil sa pagtatangkang makipag-isa-isa kay Yuki bago siya muling magpapalabas ng hangin. Samantala, nakaupo si Shiba sa isang mataas na plataporma sa labas ng lugar ng laban, at habang pinapanood ang laban, napansin niyang nililinlang ni Mio at Maria si Takashi para mapalayo siya at makapag-ante hanggang makabalik si Basara. Sinundan ni Takashi ang mga demonyong babae papasok sa isang misteryosong gusali, at itinapon nila ang ilang mga maneken sa kanya, ngunit madali niyang nawasak ito ng walang kahirap-hirap, kaya't pinalakas ni Maria ang kanyang depensa gamit ang mga kombinasyon ni Bruce Lee hanggang sumugod siya gamit ang kanyang sibat. Habang nililimitahan niya gamit ang kanyang kalasag, ipinagyayabang ni Maria na sila ay ganap ng naka-charge salamat sa kanilang ginawa kanina sa OnlyFans Play, ngunit pinatahimik siya ni Takashi nang i-activate niya ang kanyang sibat na Byaku, na nagtulak kay Maria pataas hanggang sa bubungan. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbulalas tungkol sa kakayahan ng kanyang sibat na umatake ng malapitan, ngunit lumitaw si Mio sa likod niya at gumamit ng isang spell upang punuin ang kwarto ng tubig. Sa labas, hinahabol ni Kurumi si Basara na may nakangiting mapaglaro sa mukha, ngunit tumalon si Basara sa likod niya at umatake, na hinarang ni Kurumi gamit ang isang barrier ng hangin. Galit na galit si Kuruyumi dahil hindi siya tinatrato ng seryoso, kaya binato niya ito sa isang pader at sinabing hindi siya tatanggapin muli ng nayon kahit manalo pa siya nang hindi nasasaktan siya. Ngunit ipinahayag ni Basara na iingatan niya si Mio pati na ang lahat ng mahalaga sa kanya. Nang magpaputok si Kurumi ng isang ataking hangin, tinapatan siya ni Basara gamit ang isang banishing shift slash na nag-erase sa kanyang spell ng hangin at ang kanyang koneksyon sa mga espiritu bago pa man niya ito paliparin gamit ang ikalawang atake. Habang bumabagsak si Kurumi sa hangin, tahimik siyang humihingi ng paumanhin kay Yuki dahil ang huli niyang nais ay harapin ni Yuki si Basara, ngunit nahuli siya ni Basara sa kalagitnaan ng pagbagsak at nagsagawa ng isang Superman landing sa lupa. Doon, napagtanto ni Kurumi na nagsisilabasan na ang kanyang plano, kaya agad niyang itinago ito mula kay Basara, at habang nakangiti ito sa kanya,
Naaalala niya kung paano sila naglalaro nung sila ay mas bata pa, kaya't sa wakas tinawag niya itong Oni-chan. Ngunit naputol ang kanilang nakakaantig na sandali nang dumating si Yuki, kaya nakiusap si Kurumi kay Basara na tumakbo sila palayo. Ngunit nanatili itong nakatayo habang nilalakad ni Yuki papunta sa kanya hanggang sa mapa-atras niya ito gamit ang hawakan ng kanyang espada. Habang tinitingnan niya ito, tinanong ni Kurumi si Yuki kung bakit niya ginawa yun, at ipinaliwanag nito na yun lang ang naiisip niyang paraan, at binigyan siya ng isang potion na sapat upang mapatulog siya ng kalahating araw. Pagkatapos ay sinabihan niya si Kurumi na bantayan siya at iniwan ang lugar. Sa parehong oras, nahulog si Mio sa pagkapagod matapos takpan ang mababang bahagi ng gusali ng tubig, kaya nanliliit si Maria na bawiin ang mahika, ngunit ginamit ni Takashi ang kanyang sibat upang itaboy ang lahat ng tubig mula sa gusali bago siya magpaputok ng isang malakas na liwanag sa kanila. Gayunpaman, nakaligtas ang mga babae sa kanyang atake, kaya hinabol niya sila at tinanggihan lahat ng desperadong pag-atake ni Mio hanggang sa nakarating sila sa isang lugar kung saan pinilit siyang paalisin ni Yuki gamit ang isang mahika ng hangin. Binalaan ni Takashi si Yuki na hindi siya magpapakita ng awa kaninuman na sasama sa mga demonyo, ngunit sinabi ni Yuki na ayos lang dahil inuulit lang nila ang nangyari 5 taon na ang nakalipas, at determinado siyang protektahan sina Basara at ang kanyang pamilya upang patunayan ito. Sa galit, umatake si Takashi sa kanya. At habang nagbabanggaan sila, sinubukan ni Mio na makialam pero pinigilan siya ni Maria at sinabi nitong sundan niya si Basara habang inaasikaso niya dito. Sa kabilang banda, nakahimlay si Basara na walang malay sa kondongga ni Kurumi, at nagsimula siyang magsalita habang natutulog tungkol sa kanyang pakiramdam na nagkakaroon siya ng guilt, na nagpasigla kay Kurumi na mapagtanto na siya rin ay naghihirap. Biglang dumating si Mio, at tumayo si Kurumi upang harapin siya. Ngunit sinasabi nitong hindi niya balak makipaglaban at nagsusubok na gisingin si Basara. Sinabi ni Kurumi na wala ng silbi dahil binigyan siya ng sleeping potion, ngunit mas lalo niyang pinangalanan ang kanyang pangalan ng mas malakas pa, at sa di maipaliwanag na paraan ay nakarating ito sa kanyang kaluluwa kung saan pinapalakas niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mukha nito sa kanyang Mega Milkers. Pagkatapos ay pinaalala niya rito ang kanyang layunin na protektahan siya at si Maria. Kaya tuluyang nagising si Basara kasabay ng pagkagulat ni Kurumi. Samantala, pinapawisan ni Takashi si Yuki sa pamamagitan ng mga ataking gamit ang sibat, ngunit nang sumugod siya upang tapusin ito, biglang sumugod si Maria upang sipain siya, na nagpilit sa kanya na ihagis siya papunta sa isang pader. Habang umaatake siya papalapit sa kanya, napagtanto ni Yuki na ang bayan ang nagtaksil kay Basara para ipatapon siya matapos nitong iligtas sila. Ngunit pinadadala ni Takashi si Yuki palayo papunta sa isang sasakyan. Nang sumugod siya upang tapusin ito, pinigil ni Basara ang kanyang atake at binanatan siya dahil sa pagtatangkang wakasan ang kanyang sariling kaibigan, ngunit ipinaliwanag ni Takashi na mas importante ang kanyang tungkulin na protektahan ang mundo kaysa kahit ano paman. Nang tumalon siya palayo, napansin niya na nagbago si Basara ng estilo ng pakikipaglaban kaya't buong kumpiyansa niyang inatake ito ng ilang beses, ngunit nakaiwas si Basara at pinilit siyang bumalik gamit ang sunod-sunod na mga sipa ng espada. Dahil dito, pumasok si Bayako sa automatikong depensa at itinulak si Takashi sa lupa habang tumatawag ng isang malaking tigre. Naguguluhan ito sa mga demon girls, kaya ipinaliwanag ni Yuki na nag-alsa boses ang sibat at binasag ang kanyang sumpa upang ipakita ang tunay nitong anyo. Sinabi ni Basara na hindi aatakihin ni Byaku sila kung hindi nila gagawin ang anumang bagay dito dahil isa itong tagapagbantay na hayop, ngunit ipinaliwanag ni Yuki na kung iiwan nila ang halimaw ng mag-isa ay mauuwi ito sa pagkawasak ng barrier. Upang maresolba ang problema, nagpasya si Basara na pukawin ang atake ng hayop at sabay nitong basagin ang barrier nito, at inalok ni Yuki na tulungan siya gamit ang kanyang espada, sa kuya. Natatakot si Basara na sobra na ito para sa kanya at sa kanyang kalagayan, ngunit sinasabi ni Yuki na magtiwala siya sa kanya at ginamit ang kanyang mahiwagang espada upang putulin ang barrier ng tiger, na nagbigay daan kay Basara na burahin ito gamit ang Banishing Shift. Nang magising si Takashi, hiningi niya kay Basara na pumatay sa kanya, sinasabing madali lang yun para sa kanya dahil nakipagsabuatan siya sa anak ng Demon Lord. Ngunit tinamakan ni Mio ang handgal sa mukha at sigaw niya rito dahil hindi makatarungan. Upang mapakalma siya, pananggakwa ni Basara siyang palagi siyang poprotektahan, ngunit biglang dumating si Shiba at nanganganib kay Takashi gamit ang kanyang demonyong mga mata hanggang sa tuluyang umatras ito.
Tinawagan niya sina Kuromi at Yuki upang sumunod sa kanila, at sinubukan ni Basara na makialam pero pinigilan siya ni Yuki upang maiwasan ang karagdagang kaguluhan at sumunod kay Shiba. Ilang araw ang lumipas, si Mio ay nasa klase, nag-aalala para kay Basara dahil matagal na siyang naging malungkot simula nang umalis si Yuki, ngunit dumating ang kanyang mga kaibigan at nag-alok na manood ng mga pelikulang Mandingo upang mapalibang ang kanyang isipan. Sa kanilang pag-uwi mula sa paaralan, huminto si Basara upang mag-isip tungkol kay Yuki, kaya niyakap ni Mio siya at hinawakan ang kanyang kamay upang aliwin siya. Pagdating nila sa bahay, nabigla si Basara nang makita si Yuki na nakapambahay at naghahanda ng beef stew. Nang tanungin niya kung paano siya naroroon, ipinaliwanag ni Yuki na nagpa siya ang baryo na magpanggap na hindi nangyari ang mga kamakailang pangyayari at ibinalik nila si Mio sa dating kalagayan dahil nakatanggap ng tawag mula kay Big Daddy Jin ang mga matatanda. Nang marinig ito, naisip ni Basara kung anong klaseng kasunduan ang napasok ng kanyang ama sa mga nakatatanda. Ngunit niyayakap niya ng mahigpit si Yuki at ipinapahayag kung gaano siya kasaya na muling makita siya. Habang sinusubukan ni Yuki na halikan siya, pumasok si Mio at pinagsabihan siya dahil sa pagtatangkang agawin ang kanyang lalaki, ngunit nagulat silang lahat nang ihayag ni Yuki na pinayagan siya ng mga nakatatanda na manirahan kasama nila. Pinainit ng nakakabaliw na batang babae ang usapan sa pagpapakita kay Yuki ng video kung saan makikita ang iba't ibang masama at mapanlinlang na paraan kung paano nilasap ni Basara ang mga cupcake ni Mio, ngunit pinatay ni Mio ang telebisyon at pinagsabihan si Yuki. Habang nagsasalo-salo sa hapunan, ipinaliwanag ni Maria lahat tungkol sa kasunduan nilang mag-amo at alila nina Mio at Basara kay Yuki at hiniling nitong makipagkasundo rin kay Basara dahil bukas ay full moon, kaya pumayag si Yuki na ituloy ito. Kinabukasan, pinapanood ni Maria mula sa malayo habang nag-aaway sina Yuki at Mio tungkol kay Basara habang papunta sila sa paaralan. Ngunit naririnig niya ang mga oras pagkatapos, si Yuki ay nagbabago ng kanyang swimsuit sa locker room, ngunit ang mga armas ni Mio na parang malalakas na pampasabog ay nakakuha ng kanyang atensyon, kaya't nakaramdam siya ng hindi pagkakatiwala sa kanyang kulay kahel na mga plano. Ngunit naaalala niya ang sinabi ni Maria na lalaki ang magpapalaki nito kapag nilaro-laro siya ng lalaking mahal niya, at ito ay nagpapataas ng kanyang pananabik para sa labanan na magaganap ngayong gabi. Samantala, nagbabago naman ang mga lalaki sa klase, at napansin ni Basara si Maria na pabalik-balik sa kanilang paaralan, kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanya at nakatagpo niya ito sa isang silid-aralan kung saan tinapat niya ito sa ulo at pinagsabihan dahil masyadong mausisa. Ipinaliwanag ni Maria na sinusubukan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Mio dahil maraming nangyari kamakailan lang, at hiningi niya kay Basara na samahan siya kaya pumayag siya. Pagkatapos ay dinala niya ito sa banyo ng mga babae at sinimulang ipaliwanag ang iba't ibang posisyon kung saan niya maaaring pasukin si Mio, ngunit biglang nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid, kaya't nagmadali siyang magpunta upang hanapin sila. Tumakbo si Basara pagkatapos niya. Iniisip na maaaring lumitaw si Muzan sa kanilang paaralan, ngunit pagdating nila sa bubong ng paaralan, ang ipinapakita lang nito ay dalawang estudyante na nagsasagawa ng pribadong eksena mula sa Game of Thrones ng magkasama, dahilan upang mabaigo siya. Samantala, nagkaroon sina Yuki at Mio ng mainit na paligsahan sa paglangoy upang matukoy kung sino ang unang makakakuha kay Basara habang nakatayo ang kanyang baluktot na pipino, ngunit nagtapos sila sa pantay na resulta, at sinabi ng guro na umalis na sila sa pool. Kasabay nito, dinala ni Maria si Basara sa changing room ng mga babae kung saan ginawang hari ni Maria si Basara sa hilaga gamit ang mga takip ni Mio bilang korona niya. Ngunit naririnig nilang papalapit ang mga babae kaya't dinukot ni Maria siya papasok sa isang locker para maitago. Habang naroon sila, ipinahayag ni Maria ang kanyang mga takot na baka mabasag ni Mio ang kanyang bungo na parang itlog kapag nahuli niya sila. Ngunit biglang nagbago ang kanyang pakikitungo at nagsimulang maglaro sa katawan ni Basara. Nang binuksan ni Mio ang locker niya, nagulat siya nang makita si Maria na nakikipagkain sa abs ni Basara na parang parfait. Ngunit isinara niya agad ang locker at nagsinungaling sa kanyang mga kaibigan upang paalisan sila. Pagkatapos nilang umalis, pinagsasampal niya sina Basara at Maria ng sobra dahil sa pagiging masyadong formal, at humingi ng tawad si Basara bago banggitin na kailangan niyang makipag-ayos kay Yuki. Naiinggit si Mio dahil iniisip ni Basara si Yuki, kaya nag-activate ang kanyang sumpa bilang alipin, dahilan upang maging mainit ang buong katawan niya, nilapitan siya ni Basara para guminhawa. Ngunit ipinaliwanag ni Maria na kailangang maging mas madiin siya kaysa dati upang mapataas ang kanilang kakayahan sa laban,
At nang pumayag siya, dinala nila ito sa banyo kung saan binasa ni Basara si Mio ng tubig. Paabay ng tubig na dumadaloy sa kanyang katawan, si Mio ay gumagawa ng matinding mga ingay bilang babae, at matapos patayin ng shower, diretso si Basara sa pangunahing bahagi, gamit ang lahat ng lihim na teknik ni Johnny Sins upang makipaglaro sa kanyang mga gatas hanggang marating niya ang kanyang limitasyon. Nagpasalamat si Maria kay Basara dahil nakatulong siya kay Mio na maging mas malakas, ngunit nagulat siya nang hindi ito kasing energetic gaya ng dati, kaya tinukso niya ito tungkol sa paggamit niya ng shower para sa kanyang formal na laro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Basara at Mio kay Yuki na hindi na nila mahanap si Maria sa paaralan, at hiniling ni Basara na samahan siya ni Yuki pauwi habang siya ay maghahanap pa. Pagkatapos nilang umalis, naglakad si Basara sa pasilyo at nakita niyang nakikipagkita si Maria kay Takagawa malapit sa isang puno, kaya tumakbo siya ng mabilis hanggat maaari hanggang maabyute niya si Maria malapit sa isang hagdang. Habang naglalakad sila pauwi ng magkasama, tinanong ni Basara si Mio kung bakit siya nakikipagkita kay Takagawa, at ipinaliwanag niya na tinatanong lang niya ito tungkol sa direksyon matapos siyang maliga, kaya binati niya ito ng haplos sa ulo habang sinasabi niyang nag-aalala siya para dito. Samantala, gumagamit si Zest ng isang kristal na bola upang ipakita sa kanyang Panginoon, si Zolja, ang mga video ni na Basara at ng mga babae, at sinabihan niya ito na anak ni Jin si Basara. Nagulat si Zolja na kayang burahin ni Basara ang Mahika, kaya ipinaliwanag ni Zest ang kanyang kakayahan sa pagpapalayas ng Mahika bago niya sabihin na ang tanging ibang tao na nakakaalam nito ay si Lars. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na handa na ang lahat para sa kanyang plano, kaya't idineklara niya na ipapakita niya kay Basara at sa mga babae ang sukdulang kawalang saya at kasiyahan. Kinabukasan ng gabi, nagtipon-tipon ang lahat sa sala para magsimula ang seremonya ng Panginoon at alipin, ngunit nagulat si Basara nang makita si Yuki suot ang costume ni Angela White bilang bayani, kaya ipinaliwanag ni Yuki na pinagawa siya ni Maria nito upang magdagdag saya sa okasyon. Habang pinapagalitan ni Basara si Maria, sinabihan siya ni Yuki na tumingin sa kanya, ngunit tumanggi siya kaya't nagbanta si Yuki na huhugutin niya ang kanyang puting sarsa habang natutulog ito, kaya napilitan siyang tumingin sa kanya. Nang magsimula ang ritual, lumitaw ang magic circle sa kamay ni Basara, kaya sinabi niya kay Yuki na halikan ito, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang siya ang mangibabaw sa kanya gaya ng ginawa niya sa video. Nawala ang magic circle, dahilan upang mawala ng kontrol si Yuki sa kanyang katawan, kaya't inutusan ni Maria si Basara na pasyahin siya at pumayag naman siya. Bilang isang tunay na Sigma Lord, sinimulan ni Basara na tuklasin ang kanyang mga bahagi, at napagtanto niyang ang kanyang mga pitch ay pinakasensitibong ari-arian niya, kaya't sinabi niya rito na ayusin ng maayos ang posisyon nito. Habang nakaluhod si Yuki, nilalamas ni Basara ang kanyang mga suso habang nagre-record si Maria hanggang sa umapaw ang kanyang fountain, kaya't natatapos ang ritual. Ngunit hiningi ni Maria kay Basara na dalhin si Yuki sa paliguan upang palamigin siya tulad ng ginawa niya kay Mio, ngunit may dagdag na twist nang sabihin niya kay Mio na sumama sa kanila doon. Nang tanungin ni Mio kung bakit, ipinaliwanag ni Maria na kailangan nilang palalimin ang kanilang ugnayan dahil pareho silang mga alagad ni Basara, at sinabihan silang tawagin na nila ang isa't isa gamit ang kanilang mga pangalang una, kaya't pumayag silang pareho sa kanyang mga kondisyon. Habang nagsasalo-salo sila sa paliligo, nanunood si Zest mula sa malayo, at naiisip niya kung magiging kasing tamis kaya ng relasyon niya bilang alaga at amo si Zuya kung mas bata ito, ngunit agad niyang tinatanggihan ang ideya. Kinabukasan sa paaralan, parang mga high-Q na karakter sina Mio at Yuki habang naglalaro sa volleyball court habang pinapanood sila ni Basara mula sa malayo, ngunit itinulak ang bola papunta sa kanya at tinamaan ang kanyang braso nang subukan niyang umiwas. Saglit pagkatapos, naayos siya ni Chisato sa opisina ng nurse, at sinabihan siyang bumalik kapag lumala ang sakit, dahil mas magaling siya kaysa karamihan sa mga doktor dito. Habang naglalakad siya palayo, pinaalalahanan siya ni Chisato na huwag tanggalin ang benda hanggang sabihan niya. Makalipas ang ilang minuto, nagpapalit si Basara sa locker room nang biglang dumating ang isang babae mula sa kanyang klase na si Sakaki at tanungin kung nakikipag-date siya kay Yuki at Mio. Noong makumpirma niyang hindi pa siya, sumugod siya tulad ng isang desperadong babae at nakiusap na kainin niya ang kanyang mga marshmallow, ngunit pumasok sina Mio at Yuki sa silid. Napuno si Mio ng selos at tumakbo pa rin, ngunit tinawag ni Yuki ang kanyang espada at pinukol si Sakaki ng isang atake, na naiiwasan nito.
Ipinaliwanag ni Yuki kay Basara na kontrolado si Sakaki ng isang tao dahil nakikita niya ang kanyang espada, at itinuro niya na sinadyang iniwan ni Sakaki ang pinto ng bukas habang time test siya upang may makakita sa kanila. Nang marinig ito, sinabi ni Basara kay Yuki na bahala siyang mag-asikaso sa kanya habang pupunta siya kay Mio upang alagaan ang kanyang sumpa. Pagkatapos niyang umalis, nilapitan ni Yuki si Sakaki upang simulan ang kanilang laban, ngunit dumating ang isang iba pang poses na batang babae na nagngangalang Eikawa, kaya't nagpa siya si Yuki na tapusin silang dalawa sa isang atake. Samantala, tumakbo si Mio sa bakuran, nagtatanong kung bakit niloloko siya ni Basara ng isang murang babae, at nagsimulang maging mas matindi ang kanyang sumpa. Bigla namang dumating si Maria at nagsimulang mag-alaga sa kanya, ngunit biglang nakatulog siya dahil sa isang spell na ipinataw ni Zest, na lumitaw rin sa eksena. Pagdating ni Basara, nagulat siya nang makita ang isang demonyo sa paligid ng kanyang mga ampon na babae, kaya't sumugod siya ng buong lakas gamit ang kanyang espada, ngunit inilipat ni Zest sila palayo bago pa man niya maabot. Sa kawalan ng pag-asa, pinaga niya ni Basara ang kanyang crest ng alipin upang hanapin si Mio, ngunit sa kasamaang palad, napagtanto niyang nararamdaman lamang niya si Yuki, at wala siyang mahanap na si Mio. Noong ilang taon na ang nakalipas, tahimik na kumakain si Mio kasama ang kanyang orihinal na pamilyang inampon, nang biglang dumating si Zulgia, kaya't hinawakan ng kanyang ama ang espada upang harapin siya. Sa isang sulyap lamang, pinutol ni Zulgia ang parehong braso nito, at sinimulan niyang durugin ito tulad ng isang ipis. Nakita ito ni Mio at napasigaw sa takot, habang sinubukan ng kanyang inang ampunan na gumanti gamit ang isang apoy na spell, ngunit ginamit ni Zulgia ang sariling apoy niya para i-roast siya hanggang mamatay. Makalipas ang ilang oras, nagising si Mio sa tanawing nakatayo sa harap niya ang kanyang pinsan na si Maria, na naging anyo ng isang demonyo at ipinahayag na ang tunay niyang ama ay ang dating Panginoon ng mga demonyo na si Wilbert, kaya't siya ay isang prinsesa ng demonyo. Pagkatapos nito, hiningi niya kay Mio na tumakas kasama niya, at panangakong iingatan siya habang ipinapadala siya upang gawin iyon. Sa kasalukuyan, nagigising si Mio at napapansin na nakasabit siya ngayon sa mga kadena. Nang dumating si Zest, pinagsabihan niya ito dahil sa paggamit ng mapanlinlang na paraan upang kidnapin siya at inakusahan siyang alipin ni Leohart, ang bagong Panginoon ng mga demonyo. Ngunit biglang pumasok si Zulgia nang hindi inaasahan habang ibinubunyag na hindi lang niya hinahanap ang kapangyarihan ni Wilbert. Noong makita ni Mio siya, agad siyang nagsimula magwala na parang si Eren Yeager, habang nanunumpa na hindi niya kailanman patawarin ito sa pagpatay sa kanyang mga magulang, ngunit ginamit ni Zulgia ang isang spell upang patahimikin siya at idineklara na paparamdaman niya ang sakit pati na rin ang kasiyahan. Habang papalapit siya upang hawakan ang kanyang mga dibdib, nanalangin si Mio na sana ay dumating si Boss Sara upang iligtas siya, ngunit pinutol ni Maria ang usapan sa pamamagitan ng pagsabi na may mensahe para sa kanya mula sa palasyo. Gamit ang isang kristal na bola, nag-WhatsApp video call si Zulgia kay Leohart, at sinabi niya kay Leohart na may bahagi ng barrier sa kanilang rehiyon na nagiging hindi matatag dahil sa pag-ikot ng magic wave sa lugar. Nang ituro ni Leohart na nawawala si Mio, nagsinungaling si Zulgia na tinanggihan niya ng tuluyan ang kaso nito mula nang paalisin siya ni Leohart bilang isang tagamasid, kaya tinawag ni Leohart siya pabalik sa kastilyo upang makiisa sa investigasyon ng isang pangkat ng sinaunang gusali nilang natuklasan. Nagtatanong si Zulgia kung bakit siya ang napili, kaya ipinaliwanag ni Leohart na nakagawa na sila ng progreso sa sinaunang mahika, na kanyang larangan, kaya pumayag si Zulgia at iniwan ang masamang tirahan. Samantala, nakikipagkita si Boss Sara kay Takagawa at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Mio, kaya ipinaliwanag ni Takagawa na sinusundan ni Maria ang mga utos ni Zulgia, na pangunahing layunin ay agawin ang kapangyarihan at cookie ni Mio para sa sarili niya. Nang tanungin ni Boss Sara kung bakit nagtatrabaho si Maria para sa kanya, ibinunyag ni Takagawa na tinatago ni Zulgia ang kanyang ina bilang bihag upang mapilitan siyang makipagtulungan dahil meron siyang panakot na kinatatakutan niya. Mas pinapalala pa nito, ibinunyag din ni Takagawa na si Zulgia ang nag-utos kay Maria tungkol sa kasunduan nilang Boss Sara at Mio bilang alipin, at plano niyang patayin ito sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga balak niya. Nais malaman ni Boss Sara kung nasaan sila, ngunit nagkukunwaring hindi alam ni Takagawa, kaya't hinawakan ni Boss Sara ang kanyang espada at hinamon siya sa isang laban. Makalipas ang ilang sandali, nakatagpo ni Lars si Zest sa labas ng lungga ni Zulgia at inalok siya ng walang malay na katawan ni Boss Sara kapalit kay Mio. Nagulat si Zest na nag-aalok siya ng ganitong bagay,
kaya't pinaalalahanan siya ni Lars na si Boss Sara ay parang isang discount Ichigo na may kakayahang burahin ang mga atake at binanggit niya na tinawag si Zulgia papunta sa kastilyo ng huling demonyo. Napagtanto niya na siya ang nagrekomenda kay Zulgia para sa misyon, ngunit itinuro ni Lars na ang lihim na pagdukot kay Mio ay malinaw na pagtataksil sa huling demonyo at pinapayuhan siyang gawin ang nararapat upang maprotektahan ang kanyang Panginoon. Nang marinig ito, nagkunwari si Zest na sang-ayon sa kanyang mga kondisyon at saka siya pinasok ng butas. Habang nakikipaglaban sa sakit, pinaalalahanan ni Lars si Zest na ang pagpapamatay sa kanya ay magdadala ng problema sa kanya. Ngunit sinabing hindi ito mahalaga dahil bago pa man makarating kay Leonhardt ang balita, nakuha na ni Zulgia ang kapangyarihan ni Mio at Boss Sara. Pagkatapos ay pinainit niya ito gamit ang isang apoy na spell at tinawagan si Zulgia upang i-update siya tungkol sa nangyari. Sa kuweba ng mga demonyo, nakita ni Maria si Mio na walang malay at nagsimula siyang makaramdam ng guilt, habang naaalala niya nang ipakita ni Zulgia sa kanya na nasa kulungan nito ang kanyang ina at inutusan siyang hulihin si Boss Sara at Mio. Bigla namang dumating si Zest na may dalang walang malay na Boss Sara at nagbigay ng ilang utos mula sa Zulgia para kay Maria na duminahin ang kanyang puso gamit ang kanyang mga kapangyarihan bilang isang succubus. Pag-aisang ni Boss Sara, nararamdaman niyang nandoon si Mio sa gusali, kaya't sinubukan niyang bumangon upang iligtas siya, ngunit nakita niyang nakatali siya sa isang kama. Ipinaalam ni Maria na nasa mansyon sila ni Zulgia at umakyat siya sa ibabaw niya. Matapos niyang alisin ang mga butones niya, sinimulan niyang dilaan ang kanyang dibdib na parang ice cream bar, ngunit pinutol ni Boss Sara ang ginagawa niya at hiningi nitong sumama sa kanya upang iligtas si Mia at Mio mula kay Zulgia. Ipinaliliwanag ni Maria na nakikipagtulungan lang siya kay Zulgia dahil sobrang lakas nito. Pamuna si Boss Sara na hindi na kailangan ni Zulgia si Maria o ang kanyang ina dahil nahuli na niya si Mio, at inamin ni Maria na tama ito. Ngunit sinasabi niyang wala siyang magagawa kundi sundin ang utos ni Zulgia na sakupin ang kanyang puso. Pagkatapos, pinaganya niya ang kanyang trump card, na nagbago sa kanyang katawan bilang isang buong edad na ina na may malalaking dibdib, at ipinaliwanag kay Boss Sara na ito ang lakas na nagbigay daan sa kanya upang makatakas kasama si Mio noong una silang nagkita. Samantala, nasa buong kasuutang bayani si Yuki habang naglalakad sa kagubatan dahil sinabi sa kanya ni Boss Sara kanina tungkol sa sitwasyon ni Mio at Maria at nakabuo sila ng plano upang mailigtas silang dalawa. Sa loob ng kwarto ng demonyo, nilulunod ni Maria si Boss Sara sa hipnotismo, at pagkatapos alisin ang kanyang mga kadena, hinihiling niya na magpakasasa siya sa kanyang mga plano, kaya't nagsimula siyang uminom mula sa kanyang gatas na fountain habang siya ay sumisigaw ng malakas. Kahit na nasa sabik siya, nakararamdam siya ng kalungkutan dahil ito ang kauna-unahan at huling pagkakataon na mag-e-enjoy sila ni Boss Sara, ngunit mahigpit niya siyang niyayakap at nananalangin na patawarin siya nito. Ngunit biglang naputol si Boss Sara sa kanyang mahika at idineklara na ililigtas niya ito, kaya tumakbo siya palayo mula sa kanya at ibinalik ang kanyang mga cake sa kanilang mga takip. Nang tawagin ni Boss Sara ang kanyang espada, inangat ni Maria ang kanyang mga braso upang harapin siya. Ngunit itinutok niya ang espada niya sa lupa, at pagkatapos itong mawala, sinabi niyang ililigtas niya ito. Kahit na alam niyang mas malakas si Maria kaysa sa kanya sa pakikipaglaban ng mano-mano, pinaputukan ni Maria siya ng isang madilim na sipa, ngunit sumugod si Boss Sara mula sa likod niya kaya tinulak niya ito papunta sa pader. Habang pinapanood niya si Maria na binubugbog siya, nagulat si Zest na ang mga love juices ni Boss Sara ang nagpataas ng lakas ni Maria ng husto. Ngunit napagtanto niya na maaaring masira ni Maria ang kanilang plano kapag napatay niya ito, kaya nagpasya siyang asikasuhin na lang ito. Ngunit biglang pumasok si Yuki ng dramatiko sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng isang spell, at napagtanto ni Zest na nakapasok siya sa barrier salamat kay Boss Sara, na nag-erase muna ng bahagi nito kanina gamit ang kanyang Yuki. Nagkaharap sina Zest at Yuki, nagtutulungan gamit ang kanilang pinakamahusay na mahikal na spells at depensa laban sa isa't isa. At inamin ni Zest na magaling si Yuki pero binanggit niyang wala siyang tsansang manalo dahil hindi makakatanggap ng proteksyon mula sa mga espiritu sa Demon Realm ang mga bayani. Ngunit naputol agad ang kanyang masasamang monologo nang pagbabarilin siya ni Mio ng sunod-sunod na magic blasts, at bago pa man makapag-react ay pinaalis niya si Yuki mula sa kanyang pagkakaangkla at sinabi nitong hawak pa rin daw hostage ang ina ni Maria. Binabago ni Zest ang ilalim nila into mga tinik, ngunit umiwas ang mga babae, at nilalampasan ni Yuki siya ng maliliit na saksak, na nakakaligtas siya bago magpaputok ng madidilim na bugso.
Sa sandaling nagsimula ng maging kampante si Zest, sinindihan siya ni Mio ng apoy, at naghagis si Yuki ng saksak, ngunit lumitaw si Zest sa likuran nila na walang sugat at pinaputok ang armas ni Yuki mula sa kanyang mga kamay. Habang sinusubukan siyang tapusin ni Zest, hinarang siya ni Mio gamit ang isang mahiwagang harang, kaya napagtanto ni Zest na hindi siya pwedeng manalo nang hindi nasasaktan si Mio. Kaya nagbago si Zest sa paraan ng panlilinlang, sinabi niya na mas nakatuon si Boss Sara sa pagsagip kay Maria kaysa sa kanya. Ngunit sinabi ni Mio na alam niyang mahal din siya ng kanyang ama at nililigtas niya si Maria dahil nandoon ito nung nagising siya. Ngunit itinuro niya na naiinggit si Zest sa kanila dahil mas tila pang-aapi kaysa pagmamahal ang relasyon niya kay Zolja. Sinubukan ni Zest na sumugod ng palihim gamit ang mga tentacle ng lupa, ngunit nakaiwas sila. At ang epekto ng laban ni Maria sa itaas ay nagdulot ng isang malaking bato na bumagsak sa eksena, na nagbigay daan kay Yuki na muling umatake kay Zest. Sa silid tulugan, nagsimula ng damyugo si Boss Sara mula sa bibig, ngunit itinulak siya ni Maria papunta sa pader gamit ang isang suntok at nakiusap na magpakatino siya upang mailigtas ang sarili sa pamamagitan ng pagpahinga. Ngunit sinabi ni Boss Sara na, mata-mata, at habang papalapit sa kanya, idineklara niya na ililigtas niya ito dahil ayaw niyang mawala ng sinumang mahalaga sa kanya. Napuno ng emosyon si Maria at muling sinubukang saktan siya, ngunit tinanggap ni Boss Sara ang suntok at niyakap siya habang sinasabi nitong hayaan siyang pangalagaan ang lahat. Sa ibaba, natalo na nina Yuki at Mio si Zest, kaya tinatahi nila ito at naghahanda ng makipagkita kay Boss Sara. Ngunit biglang nilamon sila ni Zolja ng isang madilim na mahika habang pumasok siya bilang kontrabida. Nakita niyang may mga mas malalaking plano rin si Yuki, kaya't napagpasyahan ni Zolja na isama rin siya sa kanyang plano, at pinatulog niya ito gamit ang isang mahikal na spell, na tumama kay Zest. Pagkatapos ay ipinahayag niya na alam niyang inggit si Zest kay Boss Sara at sa mga babae dahil dumadaloy ang kanyang mga iniisip sa kanya sa pamamagitan ng demonyong wifi, at sinubukan niyang alisin si Zest gamit ang isang masamang spell, ngunit pinawalang sala ito ni Boss Sara gamit ang Banishing Shift at sinalakay siya. Tinanggihan ni Zolja ang atake at nagtanong tungkol kay Maria, ngunit sinabihan siya ni Boss Sara na magpakasaya sa sarili niya. Kaya ginamit ni Zolja ang isang madilim na mahika upang sakupin ang isipan ni Boss Sara at sinubukang silipin ang kanyang mga kapangyarihan. Habang papalapit kay Boss Sara, tinawag ni Zolja si Jin na isang hanggal dahil sa pag-iwan niya ng kanyang titulo bilang pinakamahusay na bayani upang maglaro ng bahay kasama ang kanyang walang kwentang anak, at ipinahayag niyang kukunin niya ang kapangyarihan ni Wilbert sa Mio pati na rin ang kapangyarihan ni Boss Sara. Ngunit nakawala si Boss Sara mula sa kanyang kontrol sa isipan at napilitang bumalik. Inamin ni Boss Sara na hindi siya espesyal at sinabi niyang paparusahan niya si Zolja sa pagtawag-tawag sa kanyang ama, ngunit madaling napigilan ni Zolja ang kanyang mga atake. Pagkatapos maalala ang mga salitang pampasigla ni Jin, mas pinatindi ni Boss Sara ang kanyang pag-atake, ngunit madali pa rin siyang napigilan ni Zolja at tinawag siyang kawawa bago siya ihulog sa lupa. Pagkatapos ay pinasabog siya ni Zolja gamit ang madilim na pahayag tungkol sa impyerno, ngunit nilinaw ito ni Boss Sara gamit ang Banishing Shift, bagamat kahit ganon ay nailipad pa rin siya palabas. Habang siya ay nagsusumikap na makabangon, sinabi ni Zolja na humahanga siya kay Boss Sara dahil nagawa nitong mapigilan ang kanyang atake at inaangkin na magiging bagong pinuno ng mundo ng mga demonyo pagkatapos nakawin ang kapangyarihan ni na Boss Sara at Mio. Nagniningas sa galit, sumugod si Boss Sara na may sunod-sunod na mabagsik na pag-atake, ngunit tulad ng dati, napipigilan ni Zolja ang kanyang mga atake. Gayunpaman, nagawang saktan siya ni Boss Sara kaya't naging di nakikita si Zolja at hinawakan niya ito sa leeg habang pinupuri siya sa kakayahang makalabit sa kanya. Pagkatapos, binato niya si Boss Sara sa lupa, ngunit matatag itong bumalik sa kanyang mga paa, kaya muling pumasok si Zolja sa stealth mode. Narealize ni Boss Sara na maaari lamang niyang i-swing ang kanyang espada ng isang beses pa ng normal. Kaya't plano niyang gumawa ng isang mapanirang galaw sa sandaling subukan ni Zolja na atakihin siya. Kapag naramdaman niyang malapit na si Zolja sa kanya, sinugod niya ang kanyang espada, umaasang mapipilitan nitong hiwain ang mga suot na botes ng isang beses at kalahati, ngunit pinigil ni Zolja ang kanyang pag-atake gamit ang isang madilim na barrier at binagsak siya papunta sa pader, dahilan upang sumigaw ang kanyang mga alipin ng kanyang pangalan sa takot. Pagkatapos ay ginamit ni Zolja muli ang kanyang madilim na kapangyarihan sa isipan ni Boss Sara. Binibigyan siya ng Gunner Dreams kung saan lahat ng kanyang mga babae ay nilulun ang kanyang sausage,
Ngunit biglang dumating si Maria sa anyo ng kanyang trump card at idineklara na haharangin niya ito. Nang subukan siyang atakihin ni Zolja, agad siyang nakaiwas si Maria, kaya nagsimula namang magyap si Zolja tungkol sa kanyang kakaibang plano para kay Maria at Mio, ngunit sinabi ni Maria na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa magpatira pa para sa 2 pulgadang baluktot niyang hipon. Sinasabi niya na naruroon siya upang pigilan si Boss Sara na maging pabaya at hindi mapigilan si Zolja, ngunit tinuturo ni Zolja na ang kanyang trump card form ay magtatagal lamang ng ilang minuto pa at nagpapakita siya ng live video feed mula sa selula ng kanyang ina. Pagkatapos, hiniling ni Zolja na pumili siya sa pagitan ng pagiging kanyang throat goat o panoorin ang pagkamatay ng kanyang ina, ngunit tumanggi si Maria sa parehong opsyon. Kaya't ibinunyag ni Zolja na na-activate niya na ang isang mahiwagang bomba sa selula ng ina niya, na sumabog ilang oras na ang nakalipas. Napaiyak si Maria ng labis, at nawawala ang kanyang trump card, ngunit napuno ang isipan ni Mio ng mga traumatic flashback tungkol sa pagkamatay ng kanyang sariling mga magulang, dahilan upang siya ay magwala at maglabas ng isang alon ng demonyong enerhiya sa buong silid. Nakita ito ni Zolja at nag-activate siya ng isang anti-magic field sa paligid ni Mio, na nagkakansela sa lahat niyang galit at lakas. Ipinaliwanag niya na plano niya talaga ito mula simula pa upang pasiglahin ang kapangyarihan ni Mio sa pamamagitan ng pagpapalala niya tungkol sa trauma nito. Habang papalapit siya sa kanya, sinubukan ni Maria na atakihin siya, ngunit pinigilan niya ito gamit ang kanyang madilim na kontrol sa isipan at sinubukang hawakan si Mio upang kunin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit nabasag ang kanyang kamay bago pa man ito makagawa ng epekto, at napagtanto ng masamang lunatic na ginagamit ni Mio ang sarili nitong mahika na kasing sira rin ng kay Wilbert. Nang subukan niyang tapusin ito, sinabi ni Boss Sara na tumigil siya, kaya ipinaliwanag niya rito na buong buhay niyang pinangarap makamit ang paghihiganti laban sa pangit na walang kwentang tao. Ngunit sinabi ni Boss Sara na ayaw niyang harapin ito ang walang hanggang kalungkutan at paghihirap pagkatapos ng paghihiganti. Sa narinig niya ito, hiningi niya sa kanya na utusan siyang huwag siyang patayin dahil wala siyang magagawa kundi sundin siya bilang kanyang amo, ngunit tumanggi si Boss Sara dahil kung gagawin yon ay hindi nila muling magiging pamilya. Pagkatapos ay nangakong poprotektahan siya mula sa puot na dulot ng pagkakawala ng kanyang mga magulang at sa panghihinayang sa pagpapalaya kay Zolja, kaya niyayakap siya nito ng mahigpit habang umiiyak. Ngunit, samantala, sinunggaban ni Zolja ang pagkakataon at naglaho, na ikinalungkot ng mga babae. Ngunit tiniyak ni Boss Sara na magiging maayos ang lahat. Sa sandaling yun, dumating ang ina ni Maria, buo pa rin ang katawan at walang sugat, na nagdulot ng kalituhan sa lahat, kaya ipinaliwanag ni Boss Sara na tinulungan siya ng kanyang kasabwat upang makatakas. Samantala, lumabas si Zolja upang makalayo, ngunit biglang humarap si Lars sa harap niya, dahilan upang mapagtanto niya na isang shadow clone lamang ni Lars ang nasawi ni Zesp. Ibinunyag ni Lars na tinulungan niya si Sheila, ang ina ni Maria, na makatakas noong una pa man bago pa ma-activate ang bomba sa bilangguan bilang bahagi ng kanyang plano kasama si Boss Sara. Nang tanungin ni Zolja kung ano ang kanyang hinahanap, ipinaliwanag ni Lars na ang kasunduan niya kay Boss Sara ay makakapatay siya nito ng sariling kamay para sa pag-unli ng kanyang mga amain. Sa madilim na kuweba, ipinakilala ni Sheila ang sarili kay Boss Sara at nagpapasalamat sa pagtulong nito sa kanyang anak. Ngunit, ipinakita ni Zest na naglaho na ang barrier ni Zolja, at ito ay nagdulot ng paggising sa tunay na anyo ng kuweba ni Zolja, na siyang pinakamapanganib na nilalang sa kaharian ng demonyo. Kapag ang isang patak ng asido ay natunaw ang isang piraso ng armor ni Yuki, napagtanto ni Boss Sara na nasa loob sila ng tiyan ng halimaw, at ipinaliwanag ni Zest na halos imposibleng makalabas sa espasyo dahil ito ay hiwalay sa dimensyon. Sa labas, sinasabi ni Zolja kay Lars ang kanyang masamang plano na palakihin ng walang hanggan ang halimaw pagkatapos nitong ganap na magising at lunurin ang buong mundo. Sa loob ng tiyan, nilalabanan ni Boss Sara at mga babae ang mga mapanganib na halimaw, at ibinubunyag ni Zest na nasa gitna ng mansion ang pangunahing bahagi nito. Ngunit natatakpan nito ng dimensional separation, kaya hindi maaaring tamaan nito kahit anong pisikal o mahikal na paraan. Gayunpaman, nagpasya si Boss Sara na pumunta roon at i-cancel ang dimensional separation gamit ang kanyang vanishing shift, kaya't nag-alok sina Mio at Yuki na sumunod sa kanya, at pinili ni Zest na sila ang pangunahan papunta roon. Habang tumatakbo sila sa katawan ng halimaw, may ilang mga tentacle na laman ang nadadapa kay Mio, ngunit pinipigilan siya ni Yuki na mahulog. Ibinunyag ni Zest na nasa ibaba nila ang pangunahing bahagi ng halimaw,
Ngunit ipinaliwanag din niya na nagsimula ng magbago ang halimaw dahil nabuwag na ang mahika na nagdudugtong sa kanyang katawan, kaya kailangan nilang pilitin ang kanilang daan pasulong. Matapos nilang mabasag ang pader sa harap nila, pinangunahan ni Zest ang grupo papunta sa isang bahagi ng katawan, kung saan may mga kalaban na halimaw mula sa laman na tila sasaktan sila, kaya ipinaliwanag ni Zest na nag-activate na ang immune system ng nilalang upang depensahan ito. Nag-alok si Yuki na pigilan muna ang mga kalaban habang sina Boss Sara at iba pa ay pumunta sa core room, at sinubukan ni Boss Sara na pagdebatehin ang kanyang desisyon, ngunit sinabi niya rito na maniwala siya sa kanya kaya inutusan niya itong huwag mamatay. Nababahala rin si Mio para sa kanya, ngunit mabilis na binuwag ni Yuki ang isa sa mga halimaw at sinabing hindi niya balak na ipagkaloob kay Boss Sara ng mag-isa bago siya sumugod ng buong tapang laban sa iba pang mga halimaw. Sa gitna ng laban, binuksan ni Zest ang isang daan sa ilalim nila at tumalon pababa, kaya't bitbit ni Boss Sara si Mio at sumunod dito hanggang sa kanilang landas ay napunta sa pribadong silid ni Zuya, na nasa itaas mismo ng core. Doon, nakita ni Mio ang ilang mga katawan ng cyborg na kahawig kay Zest. Ngunit biglang nagising ang isa sa kanila at sinimulang pigilin siya. Nakita ito ni Boss Sara kaya tumakbo siya ng mabilis upang iligtas si Mio, ngunit tinulak siya ng isa pang cyborg na Zest pababa sa lupa. Habang sinusubukan niyang atakihin siya, sinira ni Zest ang parehong mga peking gamit ang madilim na apoy, ngunit ang ingay ay nagpasigla sa lahat ng iba pang mga prototype ni Zest sa silid na magising. Sinimulan ni Boss Sara at ng mga babae na hiwain ang mga halimaw, ngunit sa kalaunan natutunan ng mga nilalang kung paano gumamit ng mahika at nagsimulang magpaputok ng mga bugso laban sa kanila. Sa kabila nito, nagawang sirain ng koponan ang mga halimaw na ito, at habang nakatitig sa kanilang bangkay, napagtanto ni Zest na siya ay dapat iwanan mula pa noong simula. Saglit pagkatapos nito, nakarating sila sa silid ng core, at umakyat ang mga babae upang sirain ang proteksyon nitong takip, ngunit agad silang napaatras dahil sa mga tentacle mula sa laman. Habang pinananatili ni Boss Sara na abala sa ere, pinaputukan ng mga halimaw na laman ang mga babae ng isang knuckle-alasong asido, na halos hindi nila maiwasan. Lahat ay natatakot na maaaring imposible nang mapabagsak ang mga halimaw, ngunit nagpasya si Zest na umatake ng maraming beses sa malapitan upang mag-focus ang mga tentacle ng immune system sa kanya habang si Boss Sara ay pumupunta sa sentro. Sinubukan ni Boss Sara na pigilan siya, ngunit ipinahayag niya na ang mga halimaw na kanilang nakaharap noong nakaraang anyo ay siya mismo dahil isa siyang mahiwagang organismo na nilikha ni Zulgia bilang isang prototype upang subukan kung may mali. Habang papalapit ang mga tentacle sa kanya, sinabihan ni Zest ang iba huwag mag-alala tungkol sa kanyang buhay, ngunit iginiit ni Mio na hindi niya maaaring iwanan siya dahil may puso siya. Gayunpaman, pumayag si Boss Sara sa plano ni Zest, at habang pinipigilan ni Zest ang mga halimaw, sumugod si Boss Sara at inilabas ang kanyang banishing shift sa core, dahilan upang mapalaya ng halimaw na Titan ang lahat ng enerhiya nito sa pamamagitan ng bibig bago tuluyang mahulog sa kamatayan. Nakita ito ni Lars at sinabihan si Zulgia na tapos na siya, kaya naglabas siya ng isang spell direkta sa mukha nito. Nang magising si Zest, nagulat siya na wala siyang sugat o pinsala, ngunit naalala niya kung paano itinulak siya ni Boss Sara palayo mula sa mga nakakatakot na tinik bago niya sinira ang core. Pinayuhan siya ni Sheila na tumakbo palayo dahil walang makakapigil sa kanya ngayon, ngunit tumanggi siya dahil napagpasyahan niyang iwan ang kanyang kapalaran kay Boss Sara. Gayunpaman, nang magising ang ibang mga babae, napagtanto nilang wala si Boss Sara sa kanilang paligid. Samantala, binibigyan ni Lars si Zulgia ng buong trato ng cartel sa isang madilim na kwarto, at inihahayag niya na may isang taong dumating upang panuurin siyang mamatay. Kaya nagsimula si Zulgia na magplano na manipulahin ng tao upang makuha ang kanyang kalayaan. Ngunit, si Boss Sara ang dumating, kaya tinanong ni Zulgia kung ano ang ginagawa niya roon, at ipinaliwanag ni Lars na ang huling kondisyon sa kanilang kasunduan ay kailangang hayaan niyang kumpirmahin ni Boss Sara ang kanyang kamatayan kapalit ng pag-ako nito sa kanya sa mga babae. Sa kawalan ng pag-asa, nakiusap si Zulgia kay Boss Sara na makipagkasundo siya at nangakong magbibigay siya ng isang harem ng mga demonyong mas asama na may Megagiants, ngunit binigyan ni Boss Sara si Lars ng pahintulot na pumutok ng baril, kaya pinutukan ni Lars ang pader gamit ang walang lamang utak ni Zulgia. Kinabukasan ng gabing yun, umuwi si Boss Sara kung saan ipinagbigay alam niya kay Yuki na natutulog sina Maria at ang kanyang ina habang gising si Mio. Iminungkahi ni Zest na tapusin na ni Boss Sara si Mio,
Ngunit tumanggi siya at nangakong gagamitin niya ang oras niya hanggang makahanap siya ng bagong paraan upang mabuhay, kaya pumayag si Mio na sundin ang kanyang mga salita. Matapos siyang tingnan kina Maria at sa kanyang ina, naghain si Boss Sara ng tsaa kay Mio sa kanyang kwarto at nagtangkang umalis, ngunit hinayla siya pabalik nito. Nang mapansin niyang nanginginig siya, niyakap niya ito at siniguro na ayos lang lahat, kaya hiningi nito sa kanya na manatili muna siya kasama niya ng mas matagal. Habang nag-uusap sila, naaalala ni Boss Sara ang mga babala ni Tokigawa na maaaring may ibang makakakuha kay Mio. Biglang naputol ang kanyang pag-iisip at sinabi niya na hindi niya hahayaang may makuha pang iba sa kanyang milkshake bago siya halikan at lusubin ang mga plano nito. Nang maibalik niya ang sarili sa katinoan, agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit hiningi ni Mio na muling halikan siya. Ngunit dumating si Yuki at hinalikan siya sa halip, dahilan upang magkaalitan muli ang dalawang walang kwentang masama. Kaya tinawagan ni Boss Sara si Maria upang pakalmeyin sila. Habang pinapanood silang mag-away, biglang napaluha si Maria at niyayakap niya mismo si Boss Sara. Kaya't galit na tinawag siya ni Yuki at Mio na isang magnanakaw na babae. Kasunod nito, bumalik sina Zest at Shelle sa realm ng mga demonyo, at nagbalik sina Boss Sara at ang mga babae sa kanilang mapayapang buhay sa bahay. Samantala, bumalik si Haring Demonyo, Leohard, sa kanyang trono, ngunit nakita niyang lahat ng kanyang mga gwardya ay natalo ni Jin, na nakasakay ng walang pakialam habang naninigarilyo ng isang blunt sa kanyang trono. Matapos patayin ang sigarilyo, nangakong gagantihan niya si Leohard sa pananakit nito sa kanyang pamilya, habang nakangisi ng nakakatakot. Tapos na ito para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan mo ito at panoorin ang video na nasa screen.